Isang intelligence agent ang ipinadala upang mag-imbestiga sa isang mahalagang kaso na may espesyal na misyon na magpanggap bilang estudyante upang makapasok sa isang pribadong paaralan. Sa unang araw ng klase, habang natutulog siya, ginigising siya ng guro. Dahil sa profesional na reflex, akala niya ay nasa panganib siya, kaya mabilis siyang gumanti. Nang makita niyang nagulat ang guro, sa kanya na-realize na ngayon ay estudyante lamang siya. Sa totoo, si Hero ay isang agent ng National Intelligence Agency. Sa isang pagtugis kasama ang mga kasamahan laban sa mga smuggler ng sinaunang artifact, tumakas ang kriminal sakay ng sasakyan dala ang mahalagang artifact. Agad na sumakay si Hero sa motorsiklo at hinabol ito. Nang magkatabi ang dalawang sasakyan, mabilis siyang umakyat sa bubong ng kotse, pinilit na ihinto ang kriminal. Sinubukan ng kriminal na alugin ang sasakyan upang maalis siya, pero nanatili siyang balanse at ginamit ang helmet upang basagin ang salamin, pagkatapos ay lumundag sa loob upang agawin ang artifact. Hindi inasahan, nabangga ang sasakyan sa isang hadlang, tumaob ng maraming beses at nasunog. Akala ng mga kasamahan ay wala na si Hero sa apoy, pero ilang sandali pa, lumabas siya mula sa apoy, isang kamay ang may dala ng kriminal at ang isa pa ay hawak ang artifact. Matagumpay nang natapos ang misyon. Dinala nila ang artifact sa leader ng grupo, ngunit nang suriin ito, napansin nilang nasira ang isang braso nito. Naalala ni Hero na ito ay dahil sa barilan. Dahil tapos na ang nangyari, walang ibang magagawa ang leader, kundi ulat ito sa direktor. Galit na galit ang direktor at agad na iniutos ang pagpapatalsik kay Hero. Nais ng leader na protektahan ang mahusay na tauhan, kaya hiniling niyang siya ang managot para hindi matanggal si Hero. Binigyan ng direktor ang leader ng isang misyon, para manatili si Hero, kailangang magtagumpay sila sa pagbabayad ng kasalanan. Mabilis na tinipon ng leader ang mga miyembro para talakayin ang misyon at ang konteksto nito. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, inihanda ni Haring Gojong ang 1 toneladang ginto para sa kalayaan ng bansa at ipinagkatiwala ito kay Seo Byomuon. Ngunit si Byomuon, isang traidor, ay ninakaw ang ginto. Nang matalo ang mga Hapones at naging malaya ang bansa, tumakas si Byomuon at ang ginto na itinago niya ay hanggang ngayon ay hindi alam kung nasaan. Nagbigay ang leader ng ebidensya na nagpapatunay na umiiral ang ginto. Sinubukan ng intelligence agency na imbestigahan ang Byomuon Corporation base sa ebidensyang ito, pero walang natuklasan. Ang tanging lugar na hindi nila sinuri ay ang pribadong paaralang Byomuon na pag-aari ng korporasyon. Kamakailan, nakatanggap ang ahensya ng impormasyon na ang ginto ay nakatago sa loob ng paaralan at plano ng korporasyon na ilabas ito ng bansa. Kaya, ang misyon ni Hero ay magpanggap bilang high school student sa Byomuon High School upang mahanap ang ginto. Ang ideya na ang isang 30 anyos ay magpapanggap bilang 17 o 18 anyos ay hindi kapanipaniwala para kay Hero, pero nang malaman niyang maaaring madamay ang leader at mga kasamahan kung hindi niya tatanggapin, pumayag siya. Samantala, sa paaralan, nag-organisa ng birthday party ang mga guro para kay Vice Principal Osua. Si Sua, na nagnanais na maging permanenteng guro, ay todo ang pagsayaw at pagkanta upang mapasaya ang Vice Principal. Dahil mahilig magbiro ng masama ang Vice Principal, pinainom niya ng maraming alak si Sua, na naging lasing. Hindi lamang hinatak ni Sua ang peluka ng Vice Principal, kundi ninakaw pa ang taxi nito at tumakas. Sa konsensya, pumunta si Sua sa tindahan ng kanyang ina upang kumain ng sabaw na panlunas sa hangover. Si Hero, na malungkot ang mood, ay kumakain din doon. Nang makita ni Sua ang gwapong si Hero, natulala siya. Sa oras na iyon, may grupo ng mga guon na gustong kumain ng libre. Nagpanggap silang mga estudyante at binago ang katotohanan. Sinisisi ang ina ni Sua na nagbebenta ng alak sa mga estudyante bilang dahilan upang hindi magbayad. Lumaban si Sua sa argumento, pero napahamak siya. Sa kabutihang palad, namagitan si Hero at ginamit ang kanyang martial arts upang patakasin ang mga guon. Natakot ang mga ito at napilitang magbayad. Nagpasalamat ang ina ni Sua kay Hero, kaya hindi niya tinanggap ang bayad sa pagkain, pero iginiit ni Hero na magbayad bago magpaalam. Nakatingin si Sua sa gwapong mukha ni Hero, kabog ang dibdib, sigurado siyang ito ang pag-ibig sa unang tingin. Pagod na umuwi si Hero, naalala ang mga araw sa high school kung saan siya binubuli, kaya medyo nairita siya sa school environment, pero kinabukasan. Maayos ang ayos at kalmado ang mood niya habang nakikinig sa plano ng operasyon mula sa leader at mga kasamahan. Ipinakilala ng mga kasamahan ang mahigpit na hierarchy at rules sa Byomuon High School, na parang militar, kung saan ang student council ang may pinakamataas na kapangyarihan, kahit mga guro ay hindi nangangahas na kalabanin sila. Gumawa sila ng peking identity para kay Hero bilang espesyal na transfer student. Dahil hindi tinatanggap ng paaralan ang mga transfer student, kailangang matuto si Hero ng mga trending na internet slang at meme para makisama. Noong gabing iyon, dinala ng leader ang asawa at anak para kumain kasama si Hero. Nagulat ang anak ng leader nang malaman na pupunta si Hero sa Byomuon High School, akala niya bilang guro o staff. Pagkatapos ayusin ang lahat, nagsuot ng uniforme si Hero at pumunta sa Byomuon High School.
Una niyang hinanap ang homeroom teacher para mag-report, at nakita si Sua na tumatakbo mula sa galit na vice principal. Sadya niyang itinuro ang maling direksyon para matulungan si Sua. Napansin ni Sua ang pangalan sa AV ni Hero, na siya ang estudyanteng inilagay sa klase niya. Inilahad niya na siya ang homeroom teacher. Sa kanya na-realize na si Hero ang gwapong lalaking tumulong sa kanya kagabi, ang hinintay niyang pag-ibig, pero ngayon ay estudyante niya. Nahirapan si Sua tanggapin ito, pero mabilis siyang kumalma at ginampanan ang tungkulin bilang guro. Hinatak ang tainga ni Hero at sinabihan dahil sa pagsuot ng vest na parang gangster. Mabilis na ipinaalala ni Hero na malapit na ang klase, kaya nakaiwas siya sa awkward na sitwasyon. Ipinakilala ni Sua si Hero sa klase, at nagkagulo ang mga babaeng estudyante sa excitement. Hindi makapaniwala si Eugene, hindi niya inasahan na si Hero ay may sekretong identity bilang estudyante at kaklase niya. Sa break, tinawag ni Eugene si Hero sa rooftop. Nangakong tutulungan siya sa misyon, pero kailangang itago ni Hero ang buhay eskwela sa mga magulang ni Eugene. Masayang nagkasundo ang dalawa na hindi mag-aaway. Matagal nang hindi nakikinig sa klase, nakatulog si Hero, pero tinapik ni Sua ang balikat niya para gisingin, at dahil sa reflex mula sa labanan, nagulat siya. Sa break, nilapitan siya ng dalawang babae para hingin ang social media. Sinabing susuyuin nila siya, pero hindi niya alam ang ibig sabihin ng kisuyo, kaya tinawanan siya ng mga ito bilang primitive. Sa hallway, maingay ang mga estudyanteng tumatakbo, at habang nasasaktan ang ulo ni Hero, may nagtapon ng gatas sa kanya. Sa wakas, dumating ang lunch break. Nag-ikot siya sa paaralan para maghanap ng posibleng taguan ng ginto, at natuklasan ang isang lumang gusali na may sign na bawal pumasok. Kahit nakalock ang pinto, normal ang pag-ikot ng electric meter, kaya naramdaman niyang may kakaiba. Habang sinusubukang makapasok ng palihim, narinig niya ang sigawan sa tabi. Sumunod sa tunog, nakita niya ang grupo ng lalaking estudyante na binubuli ang katabi niya sa klase. Hindi siya pinansin ng grupo at inutusan siyang bumili ng inumin. Galit na galit si Hero, pero naalala ang leader na parang budha, may dalang gavel na nagpapayo sa kanya na magtimpi. Bumalik siya, nagpakita ng paggalang at kusang bumili ng inumin para sa lahat. Bumalik sa klase, tinanong niya ang katabi tungkol sa lumang gusali, at sinabi nitong may alamat na may multo roon at bawal pumasok. Lumapit si Hero at sinabihan ang katabing si Dongmin na kung mabuli ulit, kailangang lumaban, kung hindi ay lalong magiging walang hiya ang kalaban. Sa kabilang banda, dumalo ang prinsipal sa buro ng artistang si Choi. Naroon din si Artist Park na nag-isip na dahil sa issue sa edukasyon, nagkaroon ng alitan si Choi sa Mayor Lee, at ang biglaang pagkamatay nito ay mukhang hindi normal. Binalaan ni Mayor Lee si Park na mag-ingat sa mga salita para hindi magkaproblema. Pagkaalis sa burol, iniulat ng tauhan kay Mayor Lee na naayos na ang lahat, hindi na kailangang mag-autopsy, at maaari nang simulan ang plano. Sa gabi, iniulat ni Hero ang tungkol sa lumang gusali sa leader, pagkatapos ay nagbihis ng ordinaryong damit at bumalik doon. Matagumpay siyang nakapasok sa kamera at binuksan ang lock. Habang ginagamit ang flashlight para mag-obserba, may tumutok ng baril sa ulo niya. Paglingon, nakita niya si Sua, na nagkunwaring kalmado, sinabing hindi laro ang baril ang hawak niya, kundi pepper spray gun, at inutusan si Hero na tanggalin ang maskara. Napansin ni Hero ang patrol armband ni Sua, naunawaan na nagkataon lang na nahuli siya, kaya ginamit niya ang malakas na ilaw ng flashlight sa mata ni Sua at tumakas. Hinabol siya ni Sua, pero hindi sinasadyang nabangga ang guard. Pagkatayo, wala na si Hero. Iniulat ng prinsipal kay Mayor Lee na si Sua ang tanging saksi sa kahina-hinalang lalaking pumasok sa lumang gusali. Alam ni Mayor Lee na tumakas ang lalaki mula sa unang palapag, kaya hindi pa ito nakapasok sa basement at siguradong babalik, kailangan lang nilang bantayan. Dahil hindi natapos ang misyon kagabi, nagpatuloy si Hero sa pagpapanggap sa grupo ng 5 estudyante. Kahapon, bumili siya ng inumin para sa mga pasaway na estudyante, kaya inakala nilang madali siyang buliin. Tulad ni Dongming ngayon, inutusan nila siyang maglaro ng game para umakyat ng level. Walang choice si Hero, kundi sumang-ayon, pero tumawag siya sa kasamahan para i-hack ang game at ma-max ang level, pero ayaw tumulong ng kasamahan at binabaan siya. Natagpuan siya ni Eugene habang nakikipag-usap sa phone. Sinabing si Tesu ang leader ng pasaway na grupo, anak ng senador, kaya walang habas kung magbuli. Sa klase, napansin ni Hero na wala si Dongmin. Tinanong ni Sua kung nasaan ito, at sinabi ni Tesu na umuwi ito dahil masama ang pakiramdam at siya ang nagpaalam para rito. Naniwala si Sua, pero naramdaman ni Hero na may mali. Sa break, pinilit si Hero na maglaro para kay Tesu, at nakita niyang pumasok ang prinsipal sa lumang gusali. Idinikit niya ang tainga sa pinto para mag-imbestiga, pero pinaalis ng guard. Sa liblib na lugar, iniulat niya sa leader ang tungkol sa prinsipal. Pagkababa ng phone, narinig niya ang ingay mula sa basurahan, at nagulat nang makitang nakatago roon si Dongmin. Alam niyang si Tesu ang may gawa nito, galit na galit siya,
pero si Dongmin ay natatakot lumaban. Sinabing para lang siyang parasito na lola lang ang nag-aalaga, at hiniling kay Hero na wag ipagbigay alam sa guro para hindi lumala. Dumating si Sua, nakita si Dongmin na marumi, akalain si Hero ang nambuli. Sinabi ni Dongmin na nadulas lang siya at umalis. Iniiwasan ni Hero ang tingin ni Sua at nagdahilan para bumalik sa klase. Ang pagliligtas ni Hero kay Dongmin ay palihim na nasaksihan ni Taesu. Sa pagpupulong ng Student Council, binanggit ni Taesu si Hero na nakakainis sa kanya. Hindi sumagot si Lee Jong, miyembro ng council, at sa halip ay pinalaya si Dongmin matapang na kinritik ni Lee Jong ang pambubuli ni Taesu, pero hindi siya pinansin ni Taesu na tinuya siyang katulong ng council president na si Orna. Nagalit si Orna at inutusan si Taesu na mag-sorry kay Lee Jong. Nang tumanggi si Taesu, ginamit ni Orna ang balitang tatakbo ang ama ni Taesu bilang senador para takutin siya. Ang posibilidad na manalo sa eleksyon ay nakasalalay kay Inay Orna, kaya napilitan si Taesu na mag-sorry. Nagpasalamat si Lee-jin kay Orna, pero pinaalalahanan siya nito na mag-ingat sa kanyang posisyon, at kahit mali si Taesu, si Orna ang dapat humarap. Sa oras ng tanghalian, ikinuwento ni Dongmin kay Hero ang alamat ng lumang gusali. Sabi, may isang babaeng ballet dancer na palaging binubuli ng ibang babae, na aksidente ng sasakyan at nawala ang dalawang paa, kaya napilitang iwan ang pangarap. Sa sobrang sakit, nagpakamatay siya. Natakot ang ibang babae na managot kaya itinago ang katawan niya sa ilalim ng sahig ng lumang gusali. Nakita ng guard ang babae sa sahig, pero nang lapitan, bigla itong gumapang para maningil ng buhay. Mula noon, nagsimula ang kwento ng multo. Tuwing gabi sa oras ng pagkamatay niya, lumilitaw siya sa dance room. Akala ni Hero ay kwentong bayan lang ito, pero sinabi ni Dongmin na may ebidensya. Nakapunta na raw siya sa lumang gusali at nag-video, at nang ipan ang kamera sa dance room, may umangat na ulo, kaya natakot siya at tumakbo. Sigurado siyang multo iyon. May isa pa siyang nakakatakot na kwento, pero bago makapagsalita, dumating si Taesu at mga kaibigan. Hinawakan ni Taesu ang pagkain ni Dongmin, dinuraan ito at pinilit siyang kainin. Pinigilan ni Dongmin ang sarili at sumunod, pero hindi na nakayanan ni Hero ang nakakasuklam na pambubuli ni Taesu. Binato ni Taesu ang plato at sinubukang bugbugin si Hero. Ayaw sanang lumaban ni Hero, puro depensa lang, pero napahiya pa rin si Taesu. Matindi ang atake ni Taesu, pero naipatumba siya ni Hero. Nang akmang babawi si Taesu, dumating si Sua at pinigilan sila. Dinala ang dalawa sa disciplinary room. Mabilis na pinalaya ng vice principal si Taesu at inutusan si Sua na disiplinahin si Hero. Tinanong ni Sua kung may hinintay na awayan sina Hero at Taesu, at kung si Taesu ang nagsimula, dapat iniulat ni Hero sa guro. Bumalik ang alaala ni Hero noong binubuli siya at walang aksyon ang mga guro, kaya malungkot siyang nagtanong kay Sua kung nagbubulag-bulagan ba siya o talagang walang alam. Si Sua, puno ng magkahalong emosyon dahil gusto niyang maging permanenteng guro, palaging maingat, pero may mga bagay pa rin siyang napapabayaan. Samantala, nag-aalala ang kasamahang lalaki na baka mahirapan si Hero mag-isa sa paaralan at gustong tumulong, pero ipinagmalaki ng lider na si Hero ay maingat at hindi basta magdudulot ng gulo. Pagkasabi nito, pumasok ang direktor at pinakita ang video ng away ni Hero at Taesu. Sa gabing iyon, dinala ng lider si Hero para mag-sorry sa direktor. Sinermuna ng direktor si Hero, naalala na sinundan niya ang yapak ng ama sa intelligence agency at hindi dapat ipahiya ito. Umuwi si Hero, naalala ang huling pagkikita ng ama, akala niya normal na araw lang iyon, pero hindi na bumalik ang ama. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagplano si Taesu ng hayagang paghihiganti kay Hero. Gusto siyang tulungan ng isang kilalang guon, pero tinanggihan ni Taesu. Hinintay ng guon na bayaran agad ni Taesu ang utang, kung hindi, kailangang gamitin ang AI tulad noon. Naisip ni Taesu ang isang plano. Habang nagtatrabaho si Dongmin, pumunta si Taesu sa bahay nito, nagpanggap na kaibigan, at sinabi sa lola na nakatanggap daw ng scholarship si Dongmin, pero kailangan ang ihi ng lola para makuha ito, kaya hinintay ni Dongmin na kunin niya. Habang nagde-deliver si Dongmin, hindi alam ang nangyayari. Nakita niyang binuksan ni Hero ang lock ng lumang gusali. Akala niya curious lang si Hero, kaya sumunod siya. Pinayuhan siya ni Hero na umuwi, pero lihim pa rin siyang sumunod. Dumating sina Hero at Dongmin sa basement, at pagpasok sa hallway, narinig nila ang ingay. Sinundan nila ito at nakita ang isang lalaking nakamaskara sa kwarto. Nang mapansin nitong natuklasan siya, hinagis nito ang martilyo sa kanila at mabilis na tumakas. Hindi nahabol ni Hero, pero napansin niya ang isang nakalock na pinto. Gamit ang high-tech na lockpick, nakapasok siya. Sa loob, puno ng impormasyon tungkol sa mga gold bar ang dingding ng sekretong kwarto. Tinawagan niya agad ang leader, hinula ang hinintay rin ni Mayor Lee ang ginto. Hinintay ni Hero si Dongmin para umalis,
pero natakot ito at itinuro ang sahig. Nakita ni Hero ang isang kalansay, pero modelo lang ito. May nakita siyang susi sa tabi. Biglang pumasok ang prinsipal. Nagdahilan sila na curious lang sa horror legend kaya nag-explore. Hindi na dinagdagan ng prinsipal ang issue at pinakawalan sila, pero agad na iniulat kay Mayor Lee. Inutusan ni Mayor Lee na wag manghimasok sa ginagawa ni Hero, dahil ang mga estudyante ang pinaka-nakakaalam sa paaralan at maaaring may ibang matuklasan. Dinala ni Hero ang susi sa team meeting. May ukit itong kapareho ng selyo ni Byung Moon, at ang katabing teksto ay nagpapahiwatig na ang ginto ay konektado sa horror legendang paglutas ng misteryo ay maaaring magbunyag ng ginto. Pagkatapos ng meeting, iniulat ng intelligence officer na ang nasirang artifact ay napatunayang peke ng National Heritage Bureau. Dahil abala si Hero sa misyon ng ginto, hindi siya maaaring umatras. Nag-isip ang direktor at itinapon ang ulat sa shredder, itinago ang katotohanan. Walang alam si Hero at hinintay si Dongmin para magkwento patungkol sa mga horror legend. Ikinuwento ni Dongmin ang tungkol sa relo na akala ng lahat ay sira dahil walang tunog, pero sabi, tumutunog ito sa gabi kapag may nag-iisa sa paaralan at kapag tumunog, may lilitaw na pulang mata. Habang nakikinig si Hero, biglang hinila siya ni Sua palabas, tinanong kung bakit kinuha ang ihi ng lola ni Dongmin. Tumawag daw ang lola, sinabing ninakaw ito ni Hero at tinanong kung kailan ibabalik. Agad na na-realize ni Hero na si Taesu ang may gawa. Alam niyang ayaw ni Dongmin na malaman ng iba ang pambubuli, kaya hindi niya sinabi ang totoo kay Sua, kaya inutusan siya ni Sua na magstay after class bilang parusa. Pagkatapos ng klase, nag-text si Hero kay Sua, nagsinungaling na nakalimutan niyang patayin ang gas sa bahay, kaya hindi makakapunta. Pagkatapos, hinintay niya ang guard at inakusahan itong siya ang umatake sa kanila kagabi gamit ang martilyo, dahil nakuha niya ang bakas ng paa nito. Umamin ang guard, ikinuwento na nagpapakain siya ng pusa nang tumakbo ito sa lumang gusali. Sinundan niya at napansin ang nakataas na sahig. Nang buksan, nakita niya ang kalansay sa ilalim. Natakot siya nang may dumating, kaya nagtago siya sa sahig, pero naipit at katawan lang ang nakalabas. Hindi niya alam na si Dongmin ang nakakita, kaya naging creepy ang eksena. Kagabi, pumasok siya para ayusin ang sahig, pero bawal pumasok sa lumang gusali, kaya natakot siyang mahuli, kaya umatake at tumakas. Naunawaan ni Hero na misunderstanding ito at sinabing modelo lang ang kalansay. Nagbuntong hininga ang guard sa ginhawa. Samantala, hinulaan ni Dongmin na si Taesu ang kumuha ng ihi ng lola niya. Lakas loob siyang humingi nito pabalik. Sadyang itinapon ni Taesu ang ihi sa lupa, at nang yumuko si Dongmin, tinapakan niya ang kamay nito. Nakita ni Sua ang pambubuli ni Taesu kay Dongmin at tinanong kung madalas itong mangyari. Hindi umamin si Dongmin at mayabang na binalaan ni Taesu si Sua na kung gusto niyang maging permanenteng guro, magbulag-bulagan siya. Humingi ng sorry si Dongmin kay Sua sa pagkakasangkot nito at mabilis na umalis. Pag-uwi, nakita ni Dongmin si Hero kasama ang lola niya. Kaninang hapon, nakita ni Hero si Dongmin, natapon ang gamot ng lola, kaya tinulungan niya itong maglinis at ihatid ang lola sa bahay. Alam ng lola na kaibigan ito ni Dongmin, kaya binigyan niya ng pera si Hero para bumili ng masarap na pagkain, umaasang magkakasundo sila. Bago umalis, iniwan ni Hero ang numero niya kay Dongmin, sinabing tawagan siya kung may problema. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dongmin ang pagkakaibigan, puno ng init at pasasalamat ang puso. Maya-maya, nagkita sina Sua at Hero sa convenience store malapit sa bahay. Humingi ng sorry si Sua sa maling akusasyon at nang hinayang bilang homeroom teacher na hindi niya agad napansin ang sitwasyon ni Dongmin. Iniabot ni Hero ang perang ibinigay ng lola ni Dongmin. Maliit man, malaki ang kahulugan nito. Umaasang unti-unti ay magiging karapat-dapat si Sua sa perang iyon. Napansin ni Sua na pinipili ni Hero ang mga butil ng sitaw mula sa kanin, naalala ang kaibigang kabataan na may parehong ugali. Hindi niya inakalang makakakita ulit ng dalawang tao na magkapareho ang ganitong gawi. Paglabas nila ng tindahan, biglang tumawag si Dongmin kay Hero, humihingi ng tulong dahil inaresto ang lola niya. Sa investigasyon ng pulis sa illegal na gambling website, lumitaw ang pangalan ng lola bilang responsable, kaya dinala siya sa presinto. Para iligtas ang lola, ipinost ni Sua sa school website ang tungkol sa pambubuli ni Taesu kay Dongmin at paglahok sa illegal na sugal na nagdulot ng malaking eskandalo laban kay Taesu. Samantala, sinimulan ni Hero ang pagsisiyasat sa relo, isa sa mga horror legend. Ginamit niya ang susi mula sa tabi ng modelong kalansay para buksan ang lock ng relo. Biglang dumating si Mayor Lee. Nang tanungin, nagsinungaling si Hero na curious lang siya sa horror legend. Tumawa ng mahina si Mayor Lee, sinabing pumunta sa opisina niya kung may tanong at umalis. Sinuri ni Mayor Lee ang relo pero walang napansing kakaiba.
Para ayusin ang online na issue, inimbita ni Mayor Lee ang magulang ng dalawang panig sa paaralan. Nasa presinto pa ang lola ni Dongmin, kaya si Sua ang tumayong guardian. Pagdating ng ama ni Tae-soo, sinisi niya ang ulat sa website bilang kasinungalingan, hinintay na sabihin ni Dongmin ang totoo. Binalaan din ni Tae-soo si Dongmin na ibalik ang dangal niya. Tiningnan ni Sua si Dongmin, lihim na hinikayat na sabihin ang totoo. Pagkatapos mag-alinlangan, sinabi ni Dongmin na peke ang post, na hindi siya binuli ni Tae-soo, at si Hero ang tunay na nambugbog. Tinanong ni Sua kung bakit nagsinungaling si Dongmin na alala ni Dongmin ang kagabi, kung saan dinuro ni Tae-soo ang kutsilyo sa kanya, pinilit na isisi kay Hero, at binalaan na mamamatay ang lola sa kulungan kung hindi susunod. Pero hindi niya sinabi ang totoo kay Sua, hinintay na wag makialam para hindi siya madamay. Narinig ni Hero ang balita, hinintay si Dongmin para kumpirmahin kung dinudurog siya ni Tae-soo. Diretsyong inamin ni Dongmin na galit siya sa sariling inaapi, palaging nasa baba ng lipunan, habang si Tae-soo, na gumagawa ng masama, ay masaya. Hindi pa naranasan ni Hero ang ganoon, kaya hindi niya maunawaan. Nakinig si Hero sa hinintay ni Dongmin, at ang tanging nasabi niya ay hindi kasalanan ng bata ang lahat. Umiiyak si Dongmin, pero hindi niya alam na si Hero rin ay dumaan sa madilim na panahon tulad niya, at ngayon, paulit-ulit ang bangungot kay Dongmin. Hindi hinintay ni Hero na maranasan ni Dongmin ang kaparehong kapalaran. Tinawagan niya ang mga kasamahan para imbestigahan ang background ng pamilya ni Tae-soo at mga kaugnay nito. Pagkatapos, inihayag ng paaralan na magdaraos ng disciplinary hearing para kay Hero upang pag-usapan kung tatanggalin siya. Tumawag ang kasamahan kay Hero, natuklasan na sa mga nakikipagtransaksyon kay Tae-soo, may kahina-hinalang tao na bumibili ng mga gihi para sa illegal na gambling website, at ang hinintay na responsable ay ang lola ni Dongmin samantala. Magsisimula na ang hearing. Tinawagan ni Sua si Hero para magmadali, pero hinintay niya itong patagalin ang oras. Nandoon na ang mga magulang at guro. Pinilit ng ama ni Tae-soo si Mayor Lee na simulan agad ang hearing dahil kailangan niyang dumalo sa kongreso. Walang nagawa si Mayor Lee kundi utusan si Sua na tawagin sina Dongmin at Tae-soo. Tinanong ng Vice Principal si Dongmin sa huling pagkakataon kung totoo ang akusasyon kay Hero. Muli, sinabi ni Dongmin si Hero ang may gawa. Idineklara ng Vice Principal na guilty si Hero at tatanggalin sa eskwela. Nang akmang ibababa ang martilyo, nagulat si Sua at naghanap ng dahilan, tinanong kung kumain na ba ng tanghalian ang lahat. Sinisi ng Vice Principal si Sua sa pagkagulo at akmang ibababa ulit ang martilyo, pero natigil ito dahil sa ingay mula sa labas. Dumating si Hero, suot ang helmet, dala ang isang tao mula sa likod ng motor. Bago pumunta sa hearing, nagpunta muna si Hero sa base ng iligal na gambling, hinintay ang boss na si Kyomin. Sa halip na ibigay ang ebidensya ng mga paglabag ni Tae-soo, hinintay ni Kyomin si Hero dahil naka-uniforme lang ng high school, kaya inutusan ang mga tauhan na bugbugin siya. Nag-isa si Hero laban sa marami, pero dumating ang kasamahan para tulungan siyang patumbahin si Kyomin. Kinopya ng babaeng kasamahan ang mga dokumentong kailangan ni Hero sa business. Inutusan ng leader si Hero na dalhin si Kyomin sa hearing para sila ang bahala sa iba. Dinala ni Hero si Kyomin sa paaralan, pinilit na umamin sa mga gawaing pagsusuga ni Tae-soo. Inamin ni Kyomin na si Tae-soo ay member, hindi lang nagdadala ng kliyente kundi tumutulong din sa pagnanakaw ng mga ihi. Kabilang ang sa lola ni Dongmin tumanggi ang ama ni Tae-soo, sinabing kahit sangkot ang anak sa sugal. Hindi nito napatunayan ang pambubuli kay Dongmin dahil sa hearing ay tungkol kay Hero, nagpa siya ang vice principal na ituloy ang pagpapatalsik kay Hero. Sa kritikal na sandali, si Dongmin, na palaging mahina, ay nagkaroon ng tapang at inamin na hindi si Hero ang nambuli kundi si Tae-soo. Inihagis ni Hero ang AFSP kay Sua, sinenyasan siyang i-play ang ebidensya. Malinaw na ipinakita sa screen si Tae-soo na nagbibigay ng fee ng lola ni Dongmin kay Kyomin, kasama ang mga saksi at pruweba. Walang maipangangatwiran si Tae-soo, at sa galit, sinuntok niya si Hero. Hindi nagpatinag si Hero at gumanti rin. Sa puntong ito, para maprotektahan ang reputasyon ng paaralan, napilitan si Mayor Lee na ipatalsik si Tae-soo. Pagkatapos, humingi ng sorry si Dongmin kay Hero, puno ng pagsisisi. Naunawaan ni Hero ang kahirapan niya, ibinahagi na tinulungan niya si Dongmin dahil kamukha niya ang dating si Hero. Binandahan ni Sua si Hero at masaya silang nagtagumpay ng magkasama. Taos pusong nagpasalamat si Hero kay Sua, alam niyang hindi lahat ay may tapang na ilantad ang mga masasamang gawain ni Tae-soo. Sa sandaling nagkatinginan sila, namula ang pisngi ni Sua, kabog ang dibdib, pero hindi ito napansin ni Hero. Inabot niya ang kamay para alisin ang bulaklak sa ulo ni Sua, lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Para itago ang kaba, mabilis siyang umalis. Kinabukasan, nagpatuloy si Hero sa pagsisiyasat sa horror legend ng Relo.
Ikinuwento ni Dongmin na may estudyanteng laging pangalawa, sobrang naiinggit sa unang lugar. Isang araw, sinadya ng babaeng estudyante na itulak ang kaibigan mula sa hagdan habang hindi ito nakatingin na nagdulot ng pagkamatay nito. Akala niya magiging una siya mula noon. Isang gabi, nagpaiwan siya mag-isa sa klase para mag-aral, at nang tumunog ang orasan ng 12 beses, biglang kumurap-kurap ang mga ilaw. Natakot siya at tumakbo sa banyo para magtago, pero nakita niya sa ilalim ng pintuan ang mukha ng kaibigan na may pulang mata, nakatitig sa kanya. Natakot ang babae hanggang sa mawalan ng malay, at di nagtagal, natagpuan ang kanyang katawan. Mula noon, kumalat ang kwento sa paaralan na kapag tumunog ang orasan, bawal magpaiwan. Sinubukan ulit ni Hero na buksan ang orasan gamit ang susi, pero hindi pa rin nagtagumpay. Dumating si Yijin para magdikit ng mga poster, at tinulungan siya ni Hero. Napansin niya sa isang larawan ang ibang orasan kaysa sa nasa harap niya. Ipinaliwanag ni Yijin na 2 orasan ang mayroon ang paaralan, ang isa ay nasa student council room. Gustong pumunta ni Hero doon para mag-imbestiga, pero pinigilan siya ni Orna, ang presidente ng student council. Dahil nakita ni Orna si Hero na nagmotorsiklo kahapon, nagpakita siya ng interes, binigyan siya ng regalo, at hinintay na sumali sa council. Lumabas ang tunay na ugali ni Hero, pinayuhan si Orna na huwag mag-aksaya ng pera, kahit anak siya ni Mayor Lee, at gamitin ito sa makabuluhang bagay. Pagkatapos, hinintay ni Hero si Sua para magtanong tungkol sa kondisyon para sumali sa council. Binigyan siya ni Sua ng dokumento, sinabing 3 kondisyon ang kailangan, nasa top 1 0 sa huling pagsusulit, 100 lagda ng rekomendasyon, at pag-apruba ng presidente ng council. Nagpasya si Hero na simulan ang pagkolekta ng 1-0 lagda, pero si Dongmin lang ang kilala niya sa paaralan. 2 lalaking dating nambuli kay Dongmin, nang makitang sinusuportahan siya ni Hero, kusang lumuhod para mag-sorry at nagboluntaryong tumulong sa pagkuha ng lagda. Pero dahil sa kawalan nila ng karisma, walang gustong tumulong. Bumalik si Hero sa team na may 3 lagda lang. Naunawaan ng leader ang sitwasyon, sinabing mag-focus si Hero sa pagsusulit habang sila ang bahala sa lagda. Kinabukasan, nagulat si Hero nang makitang naghanda ang leader at mga kasamahan ng cheer event para sa kanya. Hindi lang sila nag-perform ng todo, kundi sinigaw rin na makakakuha ng masarap na sandwich ang magbibigay ng lagda para kina Hero at sa council. Parang social disaster ang eksena, pero sumali si Hero sa pagkanta at pagsayaw kasama ang mga kasamahan. Pagkatapos ng isang kanta, mabilis siyang tumakas mula sa umiingay na crowd. Kahit nakakahiya, epektibo ang plano at natapos ng leader ang listahan ng lagda at ibinigay kay Hero. Natapos na ang isang kondisyon, kaya bahagyang nakahinga si Hero. Pero nang malaman ni Yijin na gusto niyang sumali sa council, malakas ang reaksyon nito. Mababa ang posisyon ni Yijin sa council at ayaw niyang makita ng kakilala ang kanyang mahirap na kalagayan. Samantala, nalaman din ng prinsipal ang sikreto ng 2 orasan at ang pagpaparehistro ni Hero sa council, umaasang magtagumpay si Hero para makinabang siya. Pagka-uwi ni Orna, nakita niyang nag-ulat ang prinsipal sa kanyang ina. Nagpanggap siyang malapit sa ina, pero nang umalis ang prinsipal, agad silang naging malamig sa isa't isa. Natakot si Orna at gustong umalis, pero pinigilan siya ni Mayor Lee, pinilit na uminom ng gamot sa harap niya at itinuloy ang pagpapalaganap ng ideya na kailangang maging una. Natakot si Orna pero hindi makalaban at pagkatapos uminom, hinintay niya ang braso para maibsan ang discomfort. Sa kabilang banda, biglang tumawag ang kasamahan kay Hero, habang nag-ulat din ang leader sa direktor na babawiin si Hero. Lumalabas na si Hero ay miyembro ng combat unit ng Ministry of Defense, at sa pagkakataong ito, nagsagawa siya ng lihim na misyon nang hindi nag-ulat sa kagawaran, kaya tinawag siya para sa agarang pagsasanay. Nagpanggap si Hero na may sakit at tumawag kay Sua para magpaalam. Naniwala si Sua at sinabihan siyang magpahinga ng maayos, na bibisita siya. Nagpanik si Hero dahil hindi siya nakatira sa loft na nakalista sa kanyang student record. Nagmadali siyang pumunta sa loft at habang papunta, tinawagan niya ang leader para humingi ng tulong. Papunta na si Sua, 20 minuto ang natitira, kaya inutusan ng leader na gawing parang bahay ng high school student ang kwarto sa loob ng 15 minuto. Nagmadali ang 4 na humiram ng mga kagamitan tulad ng kaldero at toiletry mula sa kapitbahay. Hindi pa tapos ang pag-aayos ng kumatok si Sua. Sa kagipitan, nagtago ang 3 sa aparador. Binuksan ni Hero ang pinto para ipakitang okay siya. Gustong-gusto na umalis si Sua, pero aksidenteng natapon ang lugaw sa kanya. Humintay si Sua na makagamit ng banyo, hindi mapigilan ni Hero kaya pinapasok niya ito. Napansin ni Sua ang kaguluhan ng kwarto at gustong maglinis, pero hinawakan ni Hero ang balikat niya para pigilan. Masyado silang naging malapit, natalisod si Sua, at sinubukan siyang sagipin ni Hero, pero aksidenteng nadaganan niya ito, at nagkayakapan sila.
Nawala ng kontrol ang sitwasyon sa labas, at magulo rin sa loob ng aparador. Hindi napigilan ng lalaking kasamahan ang pagbahin, kaya itinulak ng babaeng kasamahan ang ulo nito, na hinintay nitong himatayin at bumagsak palabas ng aparador. Nagulat si Sua nang makita ang tatlong tao. Sinabing nagtatrabaho si Hero sa kanyang tindahan at ang dalawa ay kasamahan. Napansin ni Sua na nakasapatos ang tatlo, kahit kakatago lang sa aparador, kaya hinintay niya ng paliwanag si Hero. Habang sinusubukang magpaliwanag ang leader, wala nang ibang paraan si Hero, kundi magpanggap na nahimatay. Nagmalabis ang lalaking kasamahan sa pag-arte, at dinala si Hero sa doktor. Sa wakas nalinlangan si Sua. Susunod, kinaharap ni Hero ang midterm exam pagkatapos, nagtipon ang apat na kasamahan, nararamdaman nilang hindi napawi ang hinala ni Sua noong gabing iyon. Sinuri ni Hero na kailangang maglayo muna kay Sua para iwasan ang susunod na operasyon at hindi na siya makipagkita. Habang sinasabi ito, naalala niya ang aksidenteng halik, napahiya siya at hinawakan ang labi. Samantala, ikinuwento ni Sua kay Kim, ang kasamahan, na pinaghihinalaan niyang hindi estudyante si Hero. Noong gabi sa lumang gusali, nakita niya ang isang katulad ni Hero, at sa disciplinary hearing, isang high school student lang si Hero pero dinala ang gambling boss. Lalo pang kakaiba nang malaman na ang motor sa harap ng bahay ni Hero ay pag-aari rin niya hindi kayang gawin ng ordinaryong estudyante ang mga ito, pero 17 anyos ang nakalista sa record ni Hero. Gulong-gulo si Sua, uminom ng maraming alak, at pag-uwi, aksidenteng tinunog ang doorbell ng katapat na bahay. Hindi alam na doon talaga nakatira si Hero. Nakita ni Hero si Sua sa doorbell, sinabing mali ang address, pero hindi makipag-usap sa lasing. Buti na lang, hinila siya ng ina ni Sua. Nang tumahimik sa labas, palihim na sumilip si Hero at nalaman na katapat lang nakatira si Sua. Maya-maya, inilabas ang resulta ng midterm. Kinabahan si Hero habang tinitingnan ang marka, pagkatapos ay tinawagan ang leader at ang tatlong naghihintay. Nang malaman na ika-negatibo 1-0 si Hero, nagyakapan ang leader at babaeng kasamahan sa tuwa. Si Orna, palaging una, ngayon ay pangalawa, habang si Eugene ang una. Binati ni Orna si Eugene, pero pagbalik sa council room, naging malamig ang ugali niya. Biglang tumunog ang computer ng isang miyembro, nakita niyang lihim na gumawa ang iba ng bagong chat group, tinutuya siya dahil natalo kay Eugene at dapat bitawan ang pagkapresidente. Mas malala, sinisi siya ni Mayor Lee sa pagiging pangalawa at inutusang magkita agad. Kinabahan si Orna, hinintay ang kamay, at mahigpit na binuksan ni Mayor Lee ang pinto, ipinapapasok siya. Nakumpleto na ni Hero ang 100 lagda, dahil pumasa si Hero sa top 1-0, kwalipikado na siyang sumali sa student council at mabilis niyang isinumite ang aplikasyon. Bukod sa kanya, 2 pang estudyante ang nag-apply at depende na kay Orna kung sino ang pipiliin. Nagpulong ang 4 para pag-usapan kung paano kumbinsihin si Orna. Iminungkahi ng lalaking kasamahan ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng 1,000 origami crane para makuha ang puso ni Orna, habang iminungkahi ng babaeng kasamahan ang Hero Save Damsel tactic, kung saan magpapanggap ang leader at lalaking kasamahan bilang mga guon na umaatake kay Orna para sagipin siya ni Hero. Walang magawa si Hero kundi gamitin ang kanyang secret weapon. Sa tanghalian, dinalhan niya si Orna ng inuming may dahon, iniisip na siya ang romantikong kabalyero na nag-aalaga kay Orna, pero nahiya ang lahat para sa kanya. Diretso siyang tinanggihan ni Orna na dalhin ito sa iba. Pero hindi inaasahan, kinabukasan, inanunsyo ng paaralan na si Hero ang bagong miyembro ng student council. Si Sua, na nagdududa pa rin sa pagkatao ni Hero, tumawag sa dating junior high school nito para magtanong, pero na-block ng team ang tawag. Nagpanggap ang babaeng kasamahan bilang guro, pinuri si Hero bilang mabait na estudyante. Hindi pa rin kumbinsido si Sua, kaya hinintay niya si Kim na magpanggap na detective sa tindahan para mag-imbestiga sa tatlong kasamahan. Nag-record si Kim ng video sa tindahan pero walang kahina-hinalang natuklasan. Samantala, kumpirmado na ang pagsali ni Hero sa council. Sa puntong ito, hinintay ni Eugene na magpanggap si Hero na hindi niya ito kilala sa council. Hindi nila alam na nakita ni Orna mula sa itaas ang pag-uusap nila. Inimbitahan ni Orna si Hero para kumain kasama siya at sinabihan si Eugene na sumunod. Sa banyo, hinintay ni Eugene si Orna na hindi makakapunta dahil may iba siyang gagawin, pero hinintay ni Orna na kailangan nitong dumalo at inabutan ng ginamit na tissue. Pumasok si Hero sa restaurant na naka-civilian clothes, at lihim na pinuri ni Orna ang kanyang panlasa sa pagpili ng tao. Umupo si Hero at binati si Eugene, tinanong ni Orna kung magkakilala na sila dati. Mabilis na itinanggi ni Eugene na wala silang koneksyon. Nang magbuhos ng tubig si Eugene kay Orna, medyo nainis si Hero. Upang ipakita ang kapangyarihan, sinadya ni Orna na utusan si Eugene na bumili ng medyas para sa kanya. Tatayo na sana si Eugene pero pinigilan siya ni Hero. Galit na nakalimutan ni Hero ang pagpapanggap, binalaan si Orna na sa pagkakataong ito ay palalampasin niya, pero umaasang hindi na ito mang-aapi ulit.
Pagkaalis ni Orna, nalungkot at nawala ng pag-asa si Eugene, sinabing umaasa lang siya sa pag-aalaga kay Orna tulad ng katulong para makapasok sa council. Gustong panatilihin ang kaunting dangal, pero nasira ito sa harap ni Hero. Pag-uwi, tinanong ni Orna ang ina kung bakit pinayagan si Hero sa council. Sinabihan siya ni Mayor Lee na huwag magtanong ng marami, pagkatapos ay lumapit sa likod niya tulad ng ahas. Inilantad ang layunin ni Orna sa pagdala kay Eugene sa hapunan. Binalaan na kung ang asong inalagaan ay naging mayabang, itatapon ito. Kung hindi, mag-aakalang tao ito. Pinilit niya si Orna na magsumpa na hindi nahahintayin ang sinumang agawin ang unang pwesto. Sumali si Hero sa council at lihim na sinisiyasat ang sikreto ng orasan. Matagumpay niyang nabuksan ito gamit ang susi, pero walang kahina-hinalang natuklasan. Biglang may ingay sa pinto at may nagpasok ng liham sa tray. Hinabol ni Hero ang tao pero wala na ito. Sa liham, isang pangusap lang, masaya akong makilala ka, Agent Hero. Dinala ni Hero ang liham sa direktor, nagdududang may nakakaalam ng kanyang pagkatao at sinusundan siya. Inutusan ng direktor ang dalawa na hanapin ang sumulat ng liham. Pagkaalis nila, agad na iniutos ng direktor na imbestigahan ang background ng mga tauhan sa Biomuon High School. Mabilis na dinala ng mga tauhan ang dokumento sa direktor, at nang makita ang impormasyon ng isang tao, nagulat siya. Sinuri ni Hero ang surveillance video sa pinto ng council room, pero sinabing nag-maintenance ang server kahapon kaya naka-off ang lahat. Sa oras na iyon, nag-uulat ang principal kay Mayor Lee. Natapos na ang pagproseso ng surveillance video, at sinuri ito ng mga tauhan. Tinanong ni Mayor Lee ang principal kung bakit nagpadala ng liham ang tao kay Hero, at sinabi ng principal na baka gusto nitong makakuha ng bagay mula kay Hero o humingi ng tulong. Gusto rin ng principal malaman kung gaano karami ang alam ng taong iyon tungkol sa sikreto ng paaralan. Sa parehong oras, nakatanggap si Hero ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Tinawag siyang Agent Dong Hero at tinanong kung naaalala niya ang boses na iyon pagkatapos ng matagal na panahon. Naalala ni Hero na ang boses ay sa guard ng paaralan na hinintay siyang mag-isa sa rooftop para sa mahalagang usapan. Dumating si Hero sa ibaba ng gusali at nagkataong tumunog ang orasan ng alas 12. Naalala niya ang horror legend na bawal magpaiwan sa paaralan kapag tumunog ang orasan dahil darating ang pulang mata. Hindi niya pinansin ang kwento at nagpatuloy, pero biglang may malakas na ingay mula sa likod. Bumagsak ang guard mula sa rooftop. Kinuha ni Hero ang notebook mula sa kamay ng guard. Napagtanto na ito ang notebook na ibinigay niya sa kanyang ama noong bata pa siya bago sila naghiwalay. Sa parehong oras, nakita ni Sua sa paaralan ang isang 2,003 magazine. Napansin ang pamilyar na lalaki na tinawag niyang Uncle Fengji, ama ng matalik niyang kaibigan na si Seo Hyun, na dinala sila noon para kumain. Ang lalaki sa larawan kasama ang mga miyembro ng student council ay ang ama ni Seo Hyun, na si Hero ngayon. Pagkakuha ni Hero sa notebook, narinig niya ang ingay mula sa rooftop. Hinabol niya ang lalaking nakaitim doon at nakipaglaban. Layunin ng lalaki na agawin ang notebook, pero pagkatapos ng ilang laban, napatumba siya ni Hero. Nang akmang kukunin ni Hero ang maskara nito gamit ang baril, nagkaroon ng ingay na nagpagulo kay Hero. Determinado siyang habulin ang lalaki, pero nawala na ito. Ang lalaking iyon ay ang principal, na tumakbo sa naghihintay na sasakyan, hinintay ang maskara, at humingi ng sorry kay Mayor Lee dahil hindi nakuha ang notebook. Galit na bumalik si Hero sa intelligence agency. Hinintay ang direktor na magpaliwanag kung bakit nasa paaralan ang notebook ng kanyang ama at anong sikreto ang itinatago nito tungkol sa Biomuon. Hindi na maitago ng direktor ang totoo. Sinabi kay Hero na ang huling misyon ng kanyang ama ay ang paghihintay ng gold bars, ang parehong misyon ni Hero, at nawala ang kanyang ama habang hinintay ito, posibleng konektado sa Biomuon High School. Kumalma si Hero at binuklat ang notebook ng ama, na naglalaman ng mga horror legend ng paaralan, mga natuklasang clue, at ang nais ng ama na dalhin si Seo Hyun sa planetarium. Bumagsak ang emosyon ni Hero. Kinabukasan, hindi siya pumunta sa paaralan at inanunsyo ng paaralan ang pagkamatay ng guard. Natagpuan ang suicide note sa kanyang kwarto. Nag-usap-usap ang mga estudyante, hinintay na konektado ito sa horror legend. Pagkatapos ayusin ang emosyon, bumalik si Hero sa paaralan, sinumpaan na alamin ang sikreto ng notebook. Sinabi ni Sua na dahil absent siya kahapon ng walang pahintulot, nabawasan siya ng 20 puntos. Pagkatapos ng klase, pumunta si Hero sa council room, at ayon sa notebook, inayos niya ang orasan, napansin ang sensor sa likod ng pendulum na may pulang ilawang pulang mata, sa kwento. Kinuha niya ang phone para i-record ang tunog mula sa orasan, pero pagkabalik ng orasan sa dati, pumasok si Sua. Tinanong niya ang dahilan ng pagkamatay ng guard at ang presensya ni Hero sa rooftop kagabi. Lumalabas na si Sua ay nag-overtime sa paaralan noong gabing iyon, narinig ang malakas na ingay mula sa ibaba, tumakbo sa bintana, nakita ang guard na bumagsak at si Hero sa tabi. Pagkatapos ay nakita niyang nakipaglaban si Hero sa lalaking nakaitim, hinintay ang baril dito.
Sa sobrang takot, aksidenteng nag-ingay si Sua, na nagbigay ng pagkakataon sa lalaking nakaitim na itulak si Hero at tumakas. Sa puntong ito, wala nang ibang magagawa si Hero, kundi sabihin ang totoo. Siya ay isang ahente ng intelligence agency, nagpapanggap bilang estudyante upang maghanap ng ginto sa Byung-moon High School. Hindi makapaniwala si Sua, kaya nilock ni Hero ang pinto at binalaan siya. Binigyan ng dalawang opsyon, aktibong suportahan ang misyon ng bansa o ibunyag ang sikreto ng ahensya, na magdudulot ng higit 15 taong kulungan. Binigyan siya ni Hero ng isang araw para mag-isip. Bumalik si Hero sa organisasyon, ipinapakinggan ang recording mula sa orasan sa leader at mga kasamahan. Natuklasan ng babaeng kasamahan na ito ang theme song ng Byung-moon High School na isinulat ni Byung-moon. Tinanong ni Hero ang leader kung naimbestigahan na ang background ng guard. Sabi ng leader, ordinaryong mamamayan lang ang guard, at hindi malinaw kung bakit nasa kanya ang notebook ng ama ni Hero. Naghinala si Hero na may sumalungat sa kaso, dahil masyadong mabilis ang pagkakasala, hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon ng leader. Pagkatapos ng ulat, inamin ni Hero na alam na ni Sua ang kanyang tunay na pagkatao. Sinisi ng leader ang pagbabanta kay Sua, isang sibilyan, at inutusan si Hero na humingi ng sorry at siguraduhing makakuha ng confidentiality agreement. Napilitan si Hero na iayain si Sua sa hapunan, nagpakita ng pag-aalaga, umaasang patawarin siya sa kanyang pagkakamali at ipinaliwanag ang panganib ng pagbunyag ng sikreto. Para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng guard, kailangang manatili si Hero sa paaralan at kung panatilihin ni Sua ang sikreto, maaaring bayaran siya para manahimik. Naisip agad ni Sua ang pagkilala mula sa paaralan bilang bayani sa pagtulong sa kaso na magpapadali sa kanyang permanenteng posisyon, kaya mabilis siyang pumayag na panatilihin ang sikreto at tulungan si Hero sa misyon. Sinabi rin ni Hero ang koneksyon niya kay Yijin, binalaan na kung malaman ng lalaking nakaitim na naroon si Sua sa eksena, maaari rin siyang mapahama. Nakita ang pag-aalala ni Sua, hinawakan ni Hero ang kamay niya, nangakong poprotektahan siya. Para itago ang kaba, mabilis na umalis si Sua. Hindi napansin ni Hero ang damdamin niya at naiwang nakatayo, nalilito. Samantala, nagpasalamat si Mayor Lee sa isang tao sa anino sa impormasyon tungkol sa guard. Bago ang insidente, hinintay ni Mayor Lee ang guard, na dating miyembro rin ng intelligence agency, tinanong kung bakit nagpadala ng liham kay Hero. Sabi ng guard, nararapat malaman ni Hero kung paano nawala ang kanyang ama, at ang notebook ay naglalaman ng mga sagot sa mga misteryo, makakatulong kay Hero. Bago umalis, hinintay ng guard kay Mayor Lee na ipapadala ang mensahe sa isang tao sa ahensya na ang paghihintay noon ay nabigo at ganoon din ngayon. Sinabi ni Mayor Lee sa taong nagtatago na kung nakilala ni Hero ang guard at nalaman ang tungkol sa ama, hindi rin siya makakaligtas. Pagkatapos, sinunog niya ang personal file ng guard. Sinimulan ni Hero ang pagsisiyasat sa susunod na horror legend sa notebook tungkol sa isang presidente ng piano club at isang babaeng nagpe-play ng accompaniment na nagmamahalan, ngunit nagkaroon ng ipinagbabawal na bunga. Hindi sinasadyang nabuntis ang babae, hinintay ang presidente para sa solusyon, pero malupit siyang itinakwil, kaya namatay sa kalungkutan. Mula noon, kusang tumunog ang piano sa music room. Pagkabasa ng kwento, narinig ni Hero ang sigaw, hindi napansin na nasa tabi na si Sua, na nakabasa rin ito. Tinanong ni Hero kung saan nakatago ang triangle. Naalala ni Sua na nasa opisina ng principal ito, pero mahirap makapasok. Biglang naisip ni Sua ang isang magandang plano dahil malapit na ang open house ng paaralan, kung saan dadalo ang mga alumni mula sa politika at batas. Bilang miyembro ng student council, napaligiran si Hero ng mga hadlang. Dahil sa pagliban noon na nagdulot ng 20-point deduction, ayon sa rules ng paaralan, bawal sumali sa anumang aktibidad ang may ganitong penalty. Ibininalita ni Hero ang masamang balita sa tatlong kasamahan. Habang nag-aalala ang lahat, dinala ni Sua ang magandang balita, magkakaroon ng pagpili ng model para sa advertisement ng paaralan, at ang mapipili ay makakakuha ng 25 puntos. Ayaw sanang sumali ni Hero, pero halos tinusok siya ng tingin ng 4, kaya napilitan siyang mag-post bilang 30 anyos, kasama ang mga bata sa iba't ibang estilo. Hindi talaga kaya ni Hero, kaya't ang mga kuha ay naging matigas at clumsy. Nakita ito ni Sua, hinintay siya sa labas, at personal na tinuruan ng magagandang pose. Natuwa si Hero sa kagandahan ni Sua, nag-relax ang mood niya, at sa kanyang mga pose at gwapong hitsura, naghiyawan ang mga babaeng estudyante. Nang si Urna naman ang kuhanan, hinintay ng guro na ipakita ang braso niya, pero biglang nawalan ng kontrol si Urna, nagalit at tumakbo palabas. Nakita ito ni Yijin at hinabol siya. Aksidenteng nakita noon ni Yijin ang sugat sa pulso ni Urna, kaya pinakalmahan niya ito, pero sa halip na magpasalamat, tinuya siya ni Urna na huwag magmalinis. Dumating si Hero para ipagtanggol si Yijin, pero lalo lang sinisi ni Urna si Yijin.
Pagkaalis ni Orna, sinisiri ni Eugene si Hero sa palaging pakikialam. Pinigilan siya ni Sua na habulin si Orna, ipinaliwanag na hindi naunawaan ni Hero ang mga high school girls, at ang paulit-ulit na pakikialam ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sumang-ayon si Hero na masyadong komplikado ang mundo ng mga estudyante. Pinakalmahan siya ni Sua, sinabing tiisin na lang ang panahong ito. Naalala ni Hero ang kaibigang si Fendi noong bata, na nagsabi rin ng parehong payo noon. Habang umalis sila, biglang umulan ng malakas. Tinawag ng ina si Sua para kumuha ng payong, at aksidenteng tinawag siyang Ofengzi, ang tunay na pangalan. Natuwa si Hero, napalingon, napagtanto na ang matalik na kaibigan noon ay nasa tabi niya. May dumaang motorsiklo, kaya niyakap ni Hero si Sua para ilipat sa ibang lugar. Sa malakas na ulan, nagkatitigan sila ng may romansa. Pag-uwi, binuklat ni Hero ang lumang larawan kasama si Sua. Naalala kung paano siya, pinakasalan ni Sua gamit ang malaking laro ang singsing, hinintay na maging bride niya paglaki. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa paaralan, nakita si Sua na naglilinis ng sahig habang sumasayaw sa musika. Natuwa si Hero sa kanyang kagandahan, tinanong kung bakit siya ang naglilinis, at misteryosong sinabi ni Sua na baka may kumuha ng larawan niya habang inaalagaan ang paaralan na magbibigay ng puntos para sa permanenteng posisyon. Hinintay siya ni Hero na magtagumpay. Naguluhan si Sua, tinanong si Kim kung kapag niyakap siya ng lalaki sa ulan at nagsabi ng matatapang na salita, nangangahulugang may gusto ito sa kanya. Sinabi ni Kim na normal lang ang relasyon nila, pinayuhan siyang wag malito ang kabaitan sa pagkagusto dahil masasaktan siya. Sa araw na iyon, tinipon ng vice principal ang mga guro para pumili ng model at nanalo si Hero sa isang boto lamang. Hinintay siya ni Dongmin at iba pa na magdiwang. Sa daan patungong supermarket, nakita ni Hero si Eugene, hinabol at humingi ng sorry sa pagkakasangkot sa buhay eskwela niya. Sabi ni Eugene, hindi rin madali ang buhay ni Orna, at kaya siya ganoon dahil si Hero lang ang pinagkakatiwalaan niya, umaasang hindi siya kamumuhian ni Hero. Pagkatapos, nagpulong ang team para sa susunod na misyon. Iniulat ng babaeng kasamahan na ang pulis na humawak sa kaso ng pagkamatay ng guard ay may anak na may sakit, kamakailan inilipat sa ospital ng Biomoon Corporation. Lahat ng gastusin ay sinasagot ng Biomoon Corporation, kaya't ang pagkamatay ng guard ay malalim na konektado sa korporasyon. Itinabi muna ito at nagpa siya ang leader na mag-focus sa susunod na horror legend. Inihambing ng babaeng kasamahan ang theme song ng Biomoon High School at ang recording mula sa orasan. Pareho ang kanta, pero magkaiba ang sound waves. Napag-alaman niyang ang recording ay pinagsama-samang 4 na kanta. Hinintay ng leader na sa pagtatapos ng pagtugtog, maaaring lumitaw ang clue tungkol sa legend. Sa kasamaang palad, walang marunong magpiano sa 4. Tamang-tama ang pagdating ni Sua, itinaas ang kamay at sinabing marunong siyang magpiano, na ang simpleng theme song ay kaya niyang matutunan sa ilang oras. Agad na pinili ng leader si Sua bilang field agent para suportahan si Hero sa misyon para sa karangalan ng intelligence agency. Sumang-ayon si Sua, pero may kondisyon, pagkatapos ng tagumpay, kailangan gamitin ng leader ang koneksyon para mapapermanente siya. Pinirmahan ng leader ang commitment letter, tinanggap ang hiling. Hinintay ni Hero si Sua sa labas, pinayuhan na huwag magmadali sa pagsang-ayon dahil sa panganib at para sa kaligtasan, hindi siya dapat sumali sa grupo. Ipinakita ni Sua ang commitment letter, handang mag-risk dahil nangako siya sa kanyang unang estudyante na magiging permanenteng guro at hindi niya kailanman kinalimutan ito. Hindi na kumbinsi si Hero pero pinaalalahanan si Sua na sa misyon, kailangang laging nasa tabi niya para sa kaligtasan. Ipinaliwanag ng leader na ang susi sa paglutas ng legend ay ang pag-aaral ng musika at pagtugtog ng piano sa opisina ni Mayor Lee. Tanging ang principal at Mayor Lee ang may fingerprint access sa opisina. Para makuha ang fingerprint ng principal, sinamantala ni Sua ang pagkakataon sa library, nagkunwaring gusto ring hiramin ang libro na hawak ng principal. Ibinigay ito ng principal at agad na kinuha ni Hero ang fingerprint mula sa libro. Curious si Sua sa proseso, aksidenteng napalapit kay Hero. Napansin ni Hero ang mukha ni Sua, nahirapang huminga at bumilis ang tibok ng puso. Sa pagtuturo rin ni Sua ng piano, nagkadikit ang mga daliri nila, muling nagulo ang damdamin ni Hero. Hindi inaasahan ni Hero na mai-inlove siya, kaya bumili siya ng libro tungkol sa pag-ibig para maunawaan kung bakit siya namumula kapag malapit kay Sua. Tinuruan niya rin si Sua ng self-defense, pero sa isang hindi sinasadyang sandali, naging posisyon na si Sua ang nakayakap sa kanya mula sa likod. Muling bumilis ang puso ni Hero at pag-uwi, gumamit siya ng malamig na tubig para pakikalmahan ang emosyon. Inayos ng leader ang plano para sa open house ng paaralan. Sasamantalahin ni Hero at Sua ang pagkakataon para makapasok sa opisina ng principal, habang sinusuportahan sila ng iba mula sa labas.
Tuwing open house, umiinom ng tsaa ang principal sa reception room kasama ang mga magulang, at ang pag-alis niya sa upuan ang pinakamagandang oras para kumilos. Isang entrance lang ang opisina ni Mayor Lee. Kahit may fingerprint access na sila, kapag bumukas ang pinto, automatikong ipapadala ang log kay Mayor Lee at iSave sa kanyang computer. Haharangin ng babaeng kasamahan ang data transmission, pero kailangang manual na burahin ang log sa computer sa loob ng opisina. Sa araw ng open house, naka-vest na gwapo si Hero, at nang makita si Sua sa evening gown, halos makalimutan niyang huminga dahil sa kagandahan nito. Naalala niya ang sinabi ni Sua noong bata na umaasang magpo-propose ang mga lalaki kapag nakamagandang damit siya. Binigyan ni Hero si Sua ng tranquilizer needle para proteksyon at isinuot sa kanya ang kwintas na may nakatagong kamera, nangakong poprotektahan siya habang hinawakan ang kanyang kamay. Huwag hayaang mapahamak si Sua. Sa kabilang banda, si Orna, na may masayang mukha, ay sumunod kay Mayor Lee para salubungin ang mga bisita. Hindi alintana ni Mayor Lee na nasugat ang paa ni Sua dahil sa kanyang sapatos. Dumating si Eugene sa tamang oras at binigyan siya ng band-aid. Hindi nagpasalamat si Orna, sa halip ay nilait pa si Eugene na sinasabing parang aso na inaalagaan niya, ngunit akala ay tao. Sumagot si Eugene na parang maraming kakayahan, pero sa harap ng principal, si Orna ay mukhang natakot din na pikon si Orna at sinampal si Eugene na agad ding gumanti ng sampal. Pagkatapos, naguluhan si Eugene at hindi alam kung paano ililigtas si Orna. Pumasok ang principal at mga magulang ng estudyante sa reception room. Inihayag ng team leader na agad na kumilos. Nagpanggap si Nam, isang kasamahan, bilang waiter, pumasok sa control room at pinutol ang kuryente. Mabilis na lumipat sina Hirong at Sua sa opisina ng principal. Ngunit habang paakyat na sila, biglang bumalik ang ilaw. Hindi inaasahan ni Nam na mabilis na maibabalik ng principal ang kuryente. Upang bigyan ng oras si Hirong, nagdesisyon si Nam na gamitin ang kanyang huling plano. Bigla siyang lumitaw sa central control room, nagsinungaling na siya ay magulang ng estudyante, at sinabing nadulas siya sa hagdan dahil sa pagkawala ng kuryente, na humihingi ng paliwanag mula sa paaralan. Hindi pinansin ng mga gwardya ang kanyang walang basehang reklamo at hinila siya palabas. Sa kritikal na sandali, dumating ang isang kasamahang babae, nagpanggap na galit kay Nam dahil sa isang relasyon, na nagbigay ng distraksyon upang hindi matingnan ng mga gwardya ang surveillance monitors. Matapang na hinintay niya si Nam sa harap ng lahat. Samantala, nakarating na sina Hirong at Sua sa opisina ng principal. Gumamit sila ng fingerprint simulator na gawa mula sa principal, ngunit ilang beses na hindi nagtagumpay sa pagbukas ng pinto. Isang grupo ng mga gwardya ang dumating at kinukob sila. Pinrotektahan ni Hirong si Sua habang nakikipaglaban. Nagising mula sa gulat si Sua, gumamit ng tranquilizer dart, at tumulong kay Hirong na talunin ang mga gwardya. Sa wakas, muling sinubukan ni Hirong ang pinto, at sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang fingerprint. Umupo sila sa harap ng piano at nagpatugtog ng duet. Napansin ni Hirong na walang tunog ang isang key, ngunit hanggang sa matapos ang kanta, walang natagpo ang clue. Sa pamamagitan ng radio, inutusan ng team leader sina Hirong at Sua na burahin ang mga record sa computer ni Mayor Lee at umatras agad, kung hindi ay mapapahamak sila. Sinunod ni Hirong ang utos at binura ang mga record. Napansin niya ang isang folder sa computer na hindi dapat naroroon isang detalyadong plano para sa undercover mission sa high school na may kasamang eksaktong petsa ng operasyon at maging ang kanyang personnel file na nagsasaad ng tunay niyang pangalan, Seo Hyun. Naalala ni Hirong noong sumali siya sa intelligence agency, sinabi ng team leader na mag-isip siya ng peking pangalan. Noong bata pa, sinabi niya sa kanyang ama na gusto niya ng bagong pangalan at gusto niya ang T. Comet na halos kapareho ng T. Hirong. Kaya naman, ang peking pangalang ibinigay niya sa team leader ay Donghae. Sa kabilang banda, si Sua, kasama ang iba pang mga guro, ay naglilinis ng event venue. Ang ingay ng pagtatalo ay nakaakit ng atensyon. Si Xiao Han, isang estudyante, ay galit dahil nadumihan ng waiter ang kanyang sapatos at hinintay na lumuhod ito para humingi ng tawad at magbayad, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Habang kinuha ni Xiao Han ang kanyang telepono, hindi niya napansin ang isang card na nahulog mula sa bulsa ni Sua. Tinulungan ni Sua ang waiter na tatangkang lumuhod. Nilait ni Xiao Han si Sua, na sinasabing kung gusto niyang maging mabuting tao, siya na lang ang lumuhod para sa waiter. Sa gitna ng tensyon, dumating ang ama ni Xiao Han na pumanig sa kanyang anak at sinabing hindi mali ang kanyang anak. Dumating din ang vice principal, sinisi si Sua sa pagiging bastos sa ama ni Xiao Han at magalang na hinatid ang pamilya Xiao. Pinayuhan ng isang kasamahan si Sua na huwag galitin ang mga miyembro ng student council at mga magulang kung gusto niyang maging permanenteng empleyado. Nagpasalamat ang waiter kay Sua sa pagtatanggol sa kanya at ibinigay ang card na nahulog ni Xiao Han. Pag-uwi ni Hirong, inilista niya ang lahat ng clue tungkol sa misyon, kumbinsido na may kasabwat sa loob ng intelligence agency si Mayor Lee. Isinulat niya ang mga pangalan ng mga kasamahan at ang huling pangalan ay ang team leader, ang pinakakonting hininalaan niya.
Samantala, iniisip ni Sua ang kahulugan ng piano key na walang tunog. Sinimulan niyang iugnay ang mga Korean syllable mula sa lyrics sa key na walang tunog, at nang pinagsama, nabuo ang yakapin ang nagsasalita, humarap sa pulang araw. Magliliwanag ang ginto. Excited, tinawagan niya si Hirong para ibalita ang natuklasan, pero hindi sumagot si Hirong. Nagkita sila sa convenience store malapit sa bahay, at ipinakita ni Sua ang papel. Ipinagmalaki na nasolve niya ang sikreto ng alamat. Malamig ang naging reaksyon ni Hirong, parang biglang wala na siyang pakialam. Napansin ni Sua na may dinadala siyang problema, kaya inaya siyang uminom. Sinabi ni Hirong na si Mayor Lee ang nasa likod ng planong maghanap ng ginto, at siya ay ginamit lang bilang paon. Dagdag pa, may ilifi sa agency, at nalilito siya kung sino ang pagkakatiwalaan. Iminungkahi ni Sua na simulan sa pagsubaybay kay Mayor Lee para mahanap ang ISIS. Bilang fan ng ISIS movies, kabisado ni Sua kung paano mabilis na makilala ang ISIS. Pagkatapos magmalaki, napansin ni Sua na hindi gumagamit ng formal na wika si Hirong sa kanya. Sinabi ni Hirong na magkaedad sila, pero hindi naalala ni Sua na napag-usapan nila ang edad. Hindi na itinago ni Hirong na mula grade 2, noong siya pa si Seo-hyun, magkaibigan na sila. Naalala ni Sua ang ugali ni Seo-hyun sa pagpupulot ng beans, na bigla na ang kaharap ay ang kaibigan noong bata. Nahirapan si Sua na pakikalmahan ang emosyon. Noong nawala ang ama ni Hirong, lumipat siya ng paaralan, at nalungkot si Sua. Pero naniniwala siyang makikita ni Hirong ang ama. Si Ana naman ay hinintay si Xiaohan na hinintay ang card. Inamin ni Ana na narinig ang usapan ng mag-ama noong araw na iyon at tinanong ang kahulugan ng card. Inamin ni Xiaohan na may transaksyon ang kanyang ama kay Mayor Lee na nangakong iririg ang mga award para sa mga hinirang. Gustong tanungin ni Ana ang kanyang ina kung bakit niya ginawa ito. Inihayag ni Xiaohan na si Ana ang pinakamalaking benepisyaryo ng pandaraya, dahil ang kanyang mga ranggo at award ay hindi dahil sa kakayahan kundi sa manipulasyon ni Mayor Lee. Tungkol sa card, sinubukan ni Sua ang address dito, at nagulat siya sa nilalaman ng isang website para sa rigged school rankings. Hindi matanggap ni Sua ang pandaraya na sumisira sa masisipag na estudyante. Hinintay niya si Hirong na tumulong sa paghihintay ng katotohanan, pero abala si Hirong sa issue ng ISIS at walang lakas para tumulong. Sa library, nakita ni Hirong si Ijin na nagsisikap mag-aral para sa isang kompetisyon upang makapasok sa universidad. Naramdaman ni Hirong na tama si Sua ang pagpayag sa pandaraya ay sumisira sa masisipag na estudyante. Para makahanap ng ebidensya, pumunta si Sua sa document club para imbestigahan ang mga resulta ng pagsusulit at ranggo ng mga estudyante nitong mga nakaraang taon. Si Hirong naman ay naglagay ng listening device sa kotse at mga dinadaanan ni Mayor Lee. Habang kumakain sina Mayor Lee at ang mag-amak Xiao, humingi ng paumanhin ang ama ni Xiaohan dahil nawala ang card ng anak. Hindi ito inintindi ni Mayor Lee dahil binura na niya ang website. Alam niya ang sikreto ni Sua at plano na parusahan siya ng kaunti. Narinig ito ni Hirong at nag-alala na mapahamak si Sua, kaya bumalik siya sa paaralan para kunin siya at sama-samang mag-imbestiga. Hindi pa natatapos ang hapunan, sinabi ni Xiaohan kay Mayor Lee na alam din ni Orna ang pandaraya. Inamin niyang hindi niya napigilan ang galit at nilait si Orna bilang maingay at mayabang. Sa harap ng ama ni Xiaohan, nagpanggap si Mayor Lee na walang pakialam sa mga sinabi, pero nang pumasok si Xiaohan sa banyo, hinabol ni Mayor Lee si Xiaohan at paulit-ulit na sinampal ang mukha nito, binabalaan na pigilin ang bibi. Nang gabing iyon, tinanong ni Orna si Mayor Lee kung totoo ang pandaraya. Pinakalmahan ni Mayor Lee ang anak, sinabing dahil anak siya, karapat-dapat siyang makinabang, hindi tulad ng mga tulad ni Ijin. Umiiyak na hinintay ni Orna na ang pagsisikap niya ay walang halaga sa mata ng kanyang ina at ipinagtanggol si Ijin bilang kaibigan. Malungkot, dumating si Orna sa bahay ni Ijin, gustong-gusto niyang magkwento, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Dinala siya ni Ijin sa bahay para kumain, hindi tinanong kung bakit bigla siyang dumating, umaasa lang na makapagpahinga siya kahit saglit. Samantala, dumating si Sua sa bahay ni Hirong para ipagpatuloy ang investigasyon. Ipinaliwanag ni Sua kung bakit kailangan niyang makialam. Ang unang estudyanteng tinuruan niya ay inakusahan ng student council ng pagnanakaw sa pagsusulit. Alam niyang inosente ito pero dahil wala siyang posisyon, na-expel ang bata. Mula noon, hinintay niya ang maging permanenteng guro para magkaroon ng boses. Ngayon, ayaw niyang maulit ang kawalan ng hustisya. Kahit maapektuhan ang kanyang karera, ipagpapatuloy niya ang investigasyon. Magdamag silang nag-imbestiga at nilagyan ni Hirong ng kumot si Sua habang natutulog. Habang tinititigan ni Sua ang gwapong mukha ni Hirong, lumalim ang damdamin sa pagtutulungan nila. Kinaumagahan, napagpasyahan nila na si Mayor Lee ay nakipagtransaksyon sa mga magulang, sinusuportahan ng mga magulang ang plano ng Education City, at si Mayor Lee naman ang nagsisigurong manalo ang mga estudyante sa mga award at ranggo sa pamamagitan ng pandaraya.
Dinala ni Hirong ang ebidensya sa intelligence agency, ikinuwento sa mga kasamahan ang pandaraya at plano ng Education City, pero bago matapos, tinawag siya ng team leader. Ipinagbawal ng team leader na makialam si Hirong sa pandaraya, sinabing ang misyon niya ay hanapin ang mga gold bar at bumalik agad sa organisasyon. Gustong tanungin ni Hirong kung siya ang isisay na kasabwat ni Mayor Lee, pero hindi niya nasabi. Napansin ng direktor ang pagtatalo, nalaman na gagamitin ni Mayor Lee ang ginto para sa Education City at pandaraya ng mga estudyante. Seryoso ang issue, kaya inutusan ang Hirong na bumalik muna sa paaralan, habang inayos ng team leader ang plano ng operasyon. Pagkatapos, tinawagan ni Mayor Lee ang isip. Nagrereklamo na hadlang si Hirong sa plano at hinintay na alisin siya sa misyon. Maya-maya, natanggap ni Hirong ang utos mula sa agency na tapusin ang misyon at umalis sa paaralan sa loob ng linggo. Hinala ni Hirong na si Mayor Lee ang may pakana nito. Para manatili sa paaralan, kailangan niyang magsimula kay Mayor Lee. Habang kumakain, sadyang umupo si Hirong sa harap ni Mayor Lee, tinanong kung ire-renovate ang GFIT ng paaralan, isang tanong na pumukaw ng atensyon dahil kaunti lang ang nakakaalam ng urban legend tungkol sa GFIT. Alam ito ni Hirong. Pero hinintay niya ang prinsipal na mag-isip. Napag-isipan ng prinsipal na baka alam ni Hirong ang tungkol sa urban legend, kaya kailangan siyang panatilihin sa tabi muna. Inutusan niya ang prinsipal na ayusin agad ang ipinagagawa. Ipinagpatuloy ni Sua ang investigasyon sa pandaraya, natuklasan na lahat ng rigged exams ay may pirma ni Guro Lee Junho. Dinala niya ang ebidensya sa bahay ni Hirong, tumunog ang doorbell pero walang sumagot, kahit narinig niya ang ingay sa loob. Pumasok siya at nabigla nang makita ang isang nakamask na itim na damit sa loob. Pagbalik ni Hirong, magulo ang bahay at nakahandusay si Sua sa sahig. Dinala niya si Sua sa ospital, at sa kabutihang palad, hindi tumama sa kritikal na bahagi ang saksak. Dumating ang team leader at mga kasamahan, nakitang pagod si Hirong, kaya pinayuhan siyang magpahinga habang binabantayan nila si Sua. Lagi nang hinintay ni Hirong na ang team leader ang isip, at biglang nawalan siya ng kontrol sa emosyon. Halos lumabas na ang mga tanong ni Hirong, pero pinigilan ng katinuan. Hindi siya makagawa ng gulo ngayon. Magdamag siyang nagbantay sa tabi ng kama ni Sua, sinisisi ang sarili sa hindi pagprotekta sa kanya. Pagising ni Sua, dahan-dahan niyang pinalubag ang loob ni Hirong, sinabing kung nakokonsensya siya, tratuhin siyang mabuti sa hinaharap. Umupo si Sua at ibinunyag na si Guro Lee ang nasa likod ng pandaraya at nangangasiwa sa mga rigged exam na tanggap ni Hirong ang tawag mula kay Nam, na nagsabing lumabas na ang resulta ng AP sa bahay ni Hirong si Guro Lee ang naroon. Agad inutusan ni Hirong si Nam na subaybayan si Guro Lee, partikular na sinabi na huwag munang ulat sa team leader dahil siya na ang bahala. Pagkatapos, bumalik si Hirong sa bahay para suriin ang crime scene. Natuklasan niya na ang kutsilyong ginamit kay Sua ay ang fruit knife mula sa kanyang bahay, kaya napag-isipan na hindi layunin ni Guro Lee na saktan si Sua, kundi posibleng maghanap ng bagay. Hinintay ni Hirong ang drawer at nakitang wala na ang notebook ng kanyang ama. Napagtanto niya na si Mayor Lee ang malamang na gustong kunin ito. Samantala, ibinigay ni Guro Lee ang notebook kay Mayor Lee. Hinintay na tuparin ang pangako na huwag isali ang pangalan niya sa pandaraya at nangakong hindi na makikilahok sa pagmamanipula ng resulta. Binuklat ni Mayor Lee ang notebook na nagsabing bukod sa lumang gusali, orasan, at piano, ang ika-4 na urban legend ay hindi mahanap kahit anong paraan. Naalala niya ang pahaging ni Hirong tungkol sa ika-4 na urban legend, hinintay na si Hirong lang ang nakakaalam nito. Kung mananatili si Hirong sa paaralan, lalong magiging delikado. Pumasok si Orna at tinanong ang prinsipal kung naayos na ang nanalo sa darating na math competition. Nakipagkita dati si Orna kay Heejin para manood ng scene, pero tumanggi si Heejin dahil kailangang mag-aral para sa math competition. Ayaw ni Orna na masayang ang pagsisikap niya, kaya hinintay niya kay Mayor Lee na huwag idaya ang kompetisyon. Gusto niyang patunayan ang sarili sa tunay na kakayahan. Sinisi ni Mayor Lee si Orna sa hindi pagpapahalaga sa pribilehiyo, pero dahil sa pamamagitan ng prinsipal, pumayag si Mayor Lee sa kahilingan ni Orna at inutusan ang prinsipal na humanap ng kapalit ni Guro Lee. Sina Nam at ang kasamahang babae, ayon sa utos ni Hirong, ay sumubaybay kay Guro Lee. Nakita nilang sumakay si Guro Lee sa kotse ng prinsipal. Agad silang sumunod. Dinala ng prinsipal si Guro Lee sa junkyard, sinenyasan na tumingin sa ibang direksyon. Nakita ng dalawang kasamahan na isinakay si Guro Lee sa isang scrap car. Hindi nila napigilan at sumugod na may dalang pamalo, handang maging bayani, pero agad silang napigilan ng kalaban at ikinulong kasama si Guro Lee. Ang sasakyan na may 3 tao ay itinulak sa car compactor. Balak ng prinsipal na pindutin ang switch, pero biglang tumunog ang sirena ng kotse. Dumating si Hirong, galit na nakipaglaban sa mga kalaban. Sinamantala ng prinsipal ang pagkakataon at pinatakbo ang compactor, dahan-dahang umandar ito. Natakot ang dalawang kasamahan, pero determinado si Hirong na iligtas sila, natalo ang mga goons.
Nakita ito ng prinsipal, gumamit ng arma sa daliri at sumali sa laban. Bagamat nasugatan si Hirong, dahil sa determinasyon, natalo niya ang prinsipal at sa kritikal na sandali, napindot niya ang stop button na iligtas ang tatlo. Pinilit ni Hirong si Guro Lee na humarap kay Sua. Puno ng pagsisisi, humingi ng tawad si Guro Lee, sinabing lahat ay utos ni Mayor Lee at wala siyang choice. Galit na galit si Sua para sa mga batang nabiktima ng kawalan ng hustisya, sinisi si Guro Lee at hinintay na itama ang mali. Dinala ni Hirong si Guro Lee sa isang lugar, inutusang magtago hanggang umaga. Pagkababa ni Guro Lee, tinawagan ni Hirong ang team leader, iniulat ang pandaraya sa paaralan at ang pag-atake kay Sua, na si Guro Lee ang may gawa. Sinabi niyang nakakulong na si Guro Lee sa safe house at tatanggap ng investigasyon bukas ng 7, kasabay ng pagsisiyasat kay Mayor Lee. Pagkatapos ibigay ang impormasyon, nagsinungaling si Hirong na uwi na, pero nanatili siya sa kotse para magbantay. Naisip ni Hirong na kung may dumating para iligtas si Guro Lee bago magnegatibo 7, malamang ang team leader ang isis. Magdamag niyang binantayan ang telepono, at ng 7 oras 20 minuto na, walang dumating para kay Guro Lee. Bumuntong hininga siya at tinawagan ang team leader, humihingi ng paumanhin sa pagdududa. Hindi hinintay ng team leader na matapos siya, dahil 25 taon na silang magkakilala, parang mag-ama. Matagal nang napansin ng team leader ang dinadala ni Hirong at nangakong mag-iinuman sila pagkatapos. Masaya si Hirong, pumunta sa opisina ng prinsipal, tinanong ang layunin ng pagpapalista sa kanya sa misyon at kung may kinalaman ito sa kanyang ama. Sinabi ng prinsipal na huwag siyang tanungin ng ganoon. Nang hindi sumagot ang prinsipal, binuksan ni Hirong ang naglalabas ng balita tungkol kay Guro Lee, inihayag ng mga reporter at pulis ang eskandalo ng pandaraya sa paaralan. Kalmado si Mayor Lee, kumbinsido na ang testimonya ng isang guro ay hindi makakabagsak sa kanya. Inilabas ni Hirong ang ASP, sinabing puno ito ng ebidensya ng pandaraya mula kay Guro Lee. Narinig ito ng pulis at agad dinala si Mayor Lee para investigasyon. Suwave na itinapon ni Hirong ang ESP sa evidence box ng pulis. Sa interrogation room, tumanggi si Mayor Lee na magsalita hanggang dumating ang direktor ng intelligence agency. Pinuna ng direktor si Mayor Lee sa hindi epektibong trabaho na nagdulot ng pagkabigo sa plano ng Education City at binanggit ang pagpapalit sa kanya. Tumawa ng malakas si Mayor Lee, pagkatapos ay binalaan ang direktor na ang babaeng nawala ng lahat ay kayang gawin ang anumang bagay. Natakot ang direktor sa galit na ekspresyon ni Mayor Lee. Kinabukasan, nagkita sina Hirong at ang team leader para kumain. Inamin ni Hirong na minsan niyang pinaghinalaan ang team leader bilang insi, kaya naunawaan ng team leader ang kamakailang bastos na ugali ni Hirong. Tinanong ni Hirong kung ang direktor ang SAV. Inilabas ang larawan ng direktor at ng kanyang ama. Naalala ng team leader noong nawala ang ama ni Hirong, tumawag ito sa kanya, sinabing may kailangang pag-usapan tungkol sa direktor at hinintay ang agarang pagkikita. Nagdalawang isip ang team leader kung mag-ulat sa itaas, at ang pag-aalinlangan na ito ang nagpabaya sa pagkikita. Pagdating niya sa meeting place, wala na ang ama ni Hirong. Inamin ng team leader na natakot siyang malaman ito ni Hirong at magalit, kaya itinago niya ito. Pinakalmahan ni Hirong ang team leader na huwag nang sisihin ang sarili, sinabing hanapin man ang mga gold bar o ang ama, tiyak na makikita niya. Tinanong ni Hirong si Dongmin na nakakaalam ng mga urban legend sa paaralan tungkol sa ika-4 na clue. Sabi ni Dongmin, may sumpa ang paaralan sa huling nakakaalam ng urban legend bigla itong mawawala ng walang bakas. Naalala ni Hirong ang sinuri ni Sua, yakapin ang nagsasalita, humarap sa pulang araw, magliliwanag ang ginto. Natuklasan niya ang mga kaugnay na salita sa bookshelf sa hallway, hinintay na ang nagsasalita, ay si Bungmun, ang nagtatag ng paaralan, at ang kanyang imukha, ang posibleng lokasyon ng mga gold bar, pero kailangan pang imbestigahan. Kamakailan, nagulo ang paaralan at magpapadala ang Department of Education ng inspektor. Pinag-uusapan ng mga estudyante ang pandaraya. Si Orna, bilang anak ng prinsipal, nadamay sa kontrobersya. Pinigilan ni Sua ang mga estudyante sa pagsismis at pinakalmahan si Orna, sinabing okay lang umiyak at ipahayag ang nararamdaman. Naramdaman ni Orna ang init ng suporta at ang matagal na pagpapanggap na matatag ay biglang gumuho, tahimik na umiyak. Sama-samang nilinis ng klase ang paaralan para sa inspektor. Kinuna ni Sua ng larawan ang bawat magandang sandali at nagpicture pa sila ng grupo. Hinila ng masiglang si Zombie si Hirong sa frame at hinila rin ni Ijin si Orna na nag-aalangan. Puno ng ngiti ang lahat. Pagkatapos, sinalubong ng mga guro at estudyante ang inspektor. Hindi inaasahan, ang huling dumating ay si Mayor Lee na may ganang lumapit kay Hirong. Binigyan ng babala ni Mayor Lee si Hirong na tapos na ang laro ng pagpapanggap bilang estudyante at inutusan siyang i-expel at umalis sa paaralan sa harap ng buong klase. Sa kabila ng mga hamon, walang balak umatras si Hirong. Ito ang huling kaso na hinintay niya bago nawala ang kanyang ama at determinado siyang imbestigahan ito hanggang dulo.
Sa oras na iyon, biglang pumasok ang inspection team ng intelligence agency nang walang abiso, gustong magsagawa ng paghihintay sa opisina. Sinubukan ng team leader na magmalaki para humingi ng dahilan, pero inilabas ng inspection team ang isang halaga ng pera, inakusahan sila ng panunuhol, at walang pag-aalinlangan na dinala ang team leader. Natanggap ni Hirong ang tawag mula kay Mayor Lee, na mayabang na sinabing ito ang kanyang paalam na regalo at nagbanta na kung gagawa pa siya ng hakbang, si Sua ang masasaktan sa susunod. Nahirapan si Hirong, sa isang banda, ang mahalagang misyon na may kinalaman sa kanyang ama, sa kabilang banda, si Sua na gusto niyang protektahan sa lahat ng paraan. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Nakita siya ni Sua, napansin ang kanyang pag-aalinlangan, at hinintay na natatakot siyang madamay siya. Hinikayat ni Sua si Hirong na huwag sumuko, dahil kung makikita ni Mayor Lee ang ginto, itutuloy ang plano ng Education City, na magdudulot ng mas maraming kawalan ng hustisya sa mga bata. Sa pangumbinsi ni Sua, itinabi ni Hirong ang mga alalahanin, determinado na tapusin ang misyon habang pinoprotektahan si Sua. Nang gabing iyon, tinawagan siya ng team leader, sinabing inilabas na ang temporary suspension order, at napilitang buwagin ang team. Sinisi ni Hirong ang sarili sa pagkakadamay ng lahat, pero gusto pa rin niyang magpatuloy, humihingi ng tulong sa mga kasamahan. Nagdesisyon siyang gawing bagong base ang kanyang bahay, at hinintay ang team na magkita roon kinabukasan. Samantala, nagkita ang direktor ng intelligence agency at si Mayor Lee. Hinintay ng direktor na huwag nang humingi ng tulong si Mayor Lee, natatakot na mabunyag ang mga nakaraang gawain na magpapahamak sa kanilang dalawa. Nilait ni Mayor Lee ang direktor bilang walang utang na loob, at bilang leksyon, inutusan ang prinsipal na ikulong ang direktor. Binalaan ng direktor si Mayor Lee na huwag kalimutan kung sino ang nakatulong sa kanya para maging direktor, at mula ngayon, mas mabuting sumunod. Naglunsad si Mayor Lee ng mga reforma sa paaralan. Palihim na tinawagan ni Eugene si Hirong, sinabing magulo na ang paaralan, ang mga estudyante ay pinapakain ayon sa ranggo ng marka, iba ang pagkain ng mga magagaling at mahihina, ang mga mahihina ay huling kakain, at ang mga estudyante sa special class lang ang pinapayagang mag-aral sa gabi. Pagkaalis ni Eugene, biglang dumating si Urna na nakarinig ng buong usapan. Sa bahay ni Hirong, nagpupulong ang apat, inilabas niya ang Student Council Literary Collection na ibinigay ni Sua, na may larawan ng kanyang ama, ngunit gumamit ng pen name na Kim Seong-ho. May kwento sa Ingles sa koleksyon, tumutugma sa huling urban legend ng paaralan tungkol kay Bungmun. Napansin ni Hirong na mali ang isang bagay binanggit ng kwento ang computer, pero noong namatay si Bungmun, hindi pala ganap ang mga computer sa Korea. Napag-isipan niya na ang ika-4 na urban legend ay hindi isinulat ni Bungmun, kundi ng editor ng koleksyon, posibleng para guluhin ang 3 orihinal na legend o pigilan si Mayor Lee sa paghihintay ng ginto. Itinoon nila ang investigasyon sa linyang kiyakapin ang nagsasalita, humarap sa pulang araw, magliliwanag ang ginto. Sinuri ni Nam na baka may rebulto ni Bungmun sa paaralan na siyang mayakapi sa pulang araw. Napukaw nito si Hirong si Bungmun ay pro-Japanese, kaya ang linyang ito ay tumutukoy sa bus ni Bungmun na nakaharap sa araw, at posibleng nakatago ang ginto sa ilalim nito. Agad pumunta si Hirong sa paaralan. Malungkot pa rin si Sua dahil umalis si Hirong sa paaralan, pero nang makita ang isang deliveryman na gumawa ng kilos na ginawa rin ni Hirong, agad siyang sumunod. Sinisi si Hirong sa pagiging masyadong mapusok sa muling pagpapanggap sa paaralan. Ibinunyag ni Hirong ang sikreto tungkol sa bus. Pumunta sila sa rebulto, nagulat nang makitang kaya itong ikot, pero bago pa makagawa ng susunod na hakbang, biglang pumasok ang vice principal, nakita ang deliveryman sa hindi dapat naroroon, agad naghinala at inutusan si Hirong na tanggalin ang helmet. Walang choice si Hirong, pero bago pa matanggal ang helmet, sumugod si Sua at tinakpan ang mata ng vice principal, nagpanggap na maglaro ng guessing game, binigyan ng pagkakataon si Hirong na makatakas. Ibininalita ng vice principal kay Mayor Lee ang pag-uusap ni Sua at ng deliveryman sa harap ng bus. Sinuri ni Mayor Lee ang kiki at nakilala si Hirong, agad inutusan ang principal na simulan ang plan B laban kay Hirong. Pumasok si Orna, hayagang sinabing napag-alaman niyang hindi estudyante si Hirong kundi isang intelligence agent, kaya inutusan siya ni Mayor Lee na i-expel. Hinintay ni Orna na sabihin ng Mayor Lee ang totoo, pero ipinagmalaki lang ni Mayor Lee na tatapusin niya ang plano ng Education City at mamamana ito ni Orna. Umiiyak na hinintay ni Orna na kahit isang beses, isipin ng ina ang tunay niyang pangangailangan. Naisip ni Mayor Lee na kailangan ni Orna ng kasama, tumayo para isama siya sa paglalakad. Nauna si Mayor Lee, pero napansin ni Orna ang mensahe sa computer. Samantala, natanggap ni Hirong ang biglang tawag, seryoso ang ekspresyon. Sa manipulasyon ni Mayor Lee, nag-post ang school website ng nakakagulat na balita tungkol sa relasyon ni Sua at isang menor de edad, kasabay ng maraming larawan nila ni Hirong. Nadamay agad si Sua sa kontrobersya, inutusan siyang mag-leave ng principal at dalhin kay Mayor Lee para sa disiplina.
Sa kritikal na sandali, dumating si Hirong sa naka-jacket na estilo, umakyat sa podyum, kalmadong inamin na totoo ang mga larawan, at inilabas ang sinabing 31 anyo siya, hindi 17. Nagkagulo ang mga estudyante, nagtatanong kung bakit itinago niya ang edad. Sasabihin na sana ni Hirong ang tunay niyang katauhan, pero sininyasan siya ni Ijin na itago ang malaking sikreto, at umiling din si Sua. Binago ni Hirong ang kwento, sinabing grade 2 lang ang natapos niya at gusto niyang mag-aral ulit. Tinanong ni Dongmin ang relasyon nila ni Sua, sinabi ni Hirong na tinulungan siya ni Sua para makibagay sa buhay eskwela. Nagkagulo ang mga estudyante, hinintay silang maghalikan. Nakita ni Hirong sina Mayor Lee at ang prinsipal na pumasok, diretsong hinamon si Mayor Lee, sinabing siya naman ang maglalaro ngayon at hintayin niya. Galit na galit si Mayor Lee sa mabilis na paghawak ni Hirong sa eskandalo. Naghinala ang prinsipal na may nagturo ng sikreto tungkol sa mga larawan. Naalala ni Mayor Lee na noong naglakad sila ni Orna, nauna siyang umalis sa opisina, at pagbalik, nakita niyang hawak ni Orna ang tablet. Galit na tinanong niya si Orna kung bakit siya tumulong sa labas, inamin ni Orna na binigyan niya ng babala si Hirong, natuklasan ang mga larawan, at bilang anak, hinintay na itigil ng ina ang mapanganib na gawain. Dahil sa pagsuway, inihayag ni Mayor Lee na ipapadala si Orna sa abroad para mag-aral sa loob ng 1 linggo. Natanggap ni Mayor Lee ang mensahe mula sa sekretarya na natapos na ang dekorasyon ng bust para sa Education City Institute. Napansin ng prinsipal ang salitang e-bust, naalala na nagtatago sina Hirong at Sua sa bust ni Bungmun, agad ipinaalam kay Mayor Lee na nasa ilalim ng bust ang ginto at pupunta siya sa paaralan. Sa parehong oras, nagpa siya si Hirong na hindi na maghintay, ngayon pa lang ay gagawa sila ng malaking gulo sa paaralan para sa ginto. Sina team leader at ang dalawang kasamahan ay nagsabing 4 lang sila, hindi sapat laban kay Mayor Lee, kailangan ng karagdagang tulong. Biglang lumabas mula sa kusina ang ina ni Sua, humihingi ng pahintulot na tumulong. Dating leader ng Fried Chicken Dragon Gang, bagamat retirado na, kaya pa rin niyang tawagin ang mga dating tauhan. Nauna niyang dinala ang grupo sa paaralan. Mabilis na nagplano sina Hirong at ang grupo para magtulungan. Si Sua, na-touch sa pag-amin ni Hirong sa harap ng lahat, nahiyang hinintay siya para kumain pagkatapos ng misyon, at sumang-ayon si Hirong, hinintay rin silang magkape. Pinangunahan ng ina ni Sua ang pagkubkob sa paaralan, dinala ni Hirong ang ebidensya, gumamit ng dahilan ng pagsisiyasat sa fees para simulan ang aksyon. Tinawagan agad ni Mayor Lee ang direktor, pero naglalaro ng golf ang direktor, kaya ang kasamahang babae ang sumagot sa tawag. Napagtanto ni Mayor Lee na plano ito ni Hirong, pero dahil sa dami ng tao ni Hirong, wala siyang magagawa. Kalmadong pumasok si Hirong sa lecture hall, pinaikot ang bust, at lumitaw ang lagusan sa ilalim. Sumunod si Hirong sa lagusan patungo sa isang sealed secret room na walang laman. Sa radio, sinabi niya sa team leader na parang wala talagang ginto mula simula. Gusto pa sanang magtanong ng team leader, pero biglang naputol ang signal. Nakita ni Hirong ang isang tuyong balangkas, at ang relo sa pulso nito ay nagsabi na ito ang kanyang amang nawala ng maraming taon. Inayos ni Hirong ang libing ng ama, dinaluhan ni Sua, team leader, at Ijin kasama ang buong klase para gunitain ang ama. Naaliw si Hirong at nagpasalamat sa lahat sa pagbibigay pugay. Dumating ang team leader, dala ang resulta ng pagsusuri, natuklasan ni Hirong ang isang bala sa katawan ng ama, hinintay niya sa team leader na lihim na ipa-verify ito sa pribadong lab para iwasan ang direktor. Ipinakita ng resulta na ang baril na nagpaputok ng bala ay eksklusibong gamit ng mga team leader pataas sa agency 25 taon na ang nakalipas, at ang direktor ay nagulat noon pero nakalimutang ibalik ang baril. Kaya malaki ang hinala sa kanya. Pagkatapos ng libing, kinuha ni Hirong ang baril sa kabinet, nagdesisyong kumilos mag-isa. Alam ng direktor ang panganib, kaya inilabas niya ang preemptive dismissal notice laban kay Hirong. Paglabas ng bahay, nakita ni Hirong si Sua na hinintay siyang kumain, sinabihan niya itong mauna at darating siya mamaya, hinawakan ang kamay nito at taimtim na nagpasalamat. Ibinahagi ni Sua sa team ang kakaibang kilos ni Hirong, pakiramdam niya ay parang pamamaalam ang pasasalamat. Napagtanto ng tatlo na mag-isa siyang haharapin ang direktor para maghiganti. Nagmadali silang pigilan siya. Natunto ng team leader ang lokasyon ng direktor, tinawagan si Hirong para pakikalmahan at pag-usapan muna, pero ipinagbawal ni Hirong ang pagkialam. Dumating si Hirong sa hotel ng direktor, nagpanggap na may padalang package, tinanong ang room number. Nang ipinaalam ng receptionist sa direktor na kunin ang package, naabala ang mga tauhan nito, kaya lihim na pumasok si Hirong sa kwarto, itinutok ang baril, at tinanong kung siya ang bumaril sa kanyang ama, dahil natuklasan niya ang bala. Sinubukang lumaban ang direktor, pero idinaga ni Hirong sa sahig. Hindi niya napansin na lihim na tinawagan ng direktor ang receptionist. Mabilis na kinubkob ng mga tauhan ng direktor si Hirong. Itinapon ni Hirong ang baril at sumuko. Nakatago sina team leader, Sua, at ang dalawang kasamahan sa hallway, nakita si Hirong na dinadala.
agad silang nagplano ng pagsagip. Kinontrol ng tatlo ang mga gwardiya, si Sua ay tumalon at sinipa ang mukha ng tauhan ng direktor. Sa kaguluhan, dinala ng kasamahang babae si Hirong pababa. Hinintay ni Hirong na makapunta sa banyo, nang biglang tumunog ang malakas na ingay mula sa itaas si Sua. May dalang fire extinguisher, malakas na hinampas, at sa kaguluhan, natumba ni Hirong ang dalawang gwardiya, hinila si Sua, at tumakbo. Sa hotel lobby, hinintay sila ng iba pang gwardiya, pero sumugod ang tatlong kasamahan, sinabing tumakbo muna sila. Determinado, dinala ni Hirong si Sua, pinalubag ang loob nito na huwag mag-alala sa tatlo, na bagamat mahina ng nag-iisa, hindi matatalo kapag nagtulungan. Tulad ng inasahan, pinagsama ng tatlo ang kanilang lakas, gumamit ng mga diskarte para talunin ang mga gwardiya. Pag-uwi, sinisi ni Hirong ang apat sa pagiging mapusok, sinabing iba ang layunin niya sa paghihintay sa direktor. Naniniwala siyang ang pagkamatay ng ama sa paaralan ay may kinalaman kay Mayor Lee. Nang itinutok niya ang baril sa direktor, sinamantala niya ang pagkakataong ay hack ang telepono nito. Sa pamamagitan ng pag-eavesdrop sa tawag ng direktor, malalaman ni Hirong kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Samantala, tuluyang nadala si Mayor Lee sa kabaliwan, ayaw harapin ang katotohanan, at naniniwalang ninakaw ni Hirong ang ginto, kailangang bawiin ito mula sa kanya. Sinubukang kumbinsihin siya ng prinsipal na wala talagang ginto mula simula, pero hindi nagpapatinag si Mayor Lee sa delusyon, pinilit ang prinsipal na harapin si Hirong. Naglunsad siya ng bagong patakaran, inalis ang mga scholarship at suporta para sa special admission students, at itinaas ang tuition ng 50%. Nalaman ni Sua ang bagong patakaran, sumugod at nakipagtalo kay Mayor Lee, na sumigaw at tinawag siyang mapagkunwari. Naawa si Sua kay Mayor Lee, sinabing isipin kung gaano kalungkot ang mag-isa. Tinitigan ni Mayor Lee ang sarili sa salamin, na pinsala ng obsesyon na hindi na niya makilala ang sarili, pero hindi pa rin sumuko. Hindi pa nakakabawi, dumating ang direktor, sinabing natuklasan ni Hirong ang bala sa katawan ng ama, kaya kailangang wasakin si Hirong para protektahan ang sarili. Binalaan siya ni Mayor Lee na huwag galawin si Hirong hanggat hindi natutuklasan ang ginto, at ang isyu ng bala ay problema na ng direktor. Sa desperasyon, inamin ng direktor na si Mayor Lee ang pumatay sa ama ni Hirong. Narinig ni Hirong ang usapan nila, at sa pagtatalo, nalantad ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama. Noong una, ginamit ng direktor ang baril para pilitin ang ama ni Hirong na makipagkita kay Mayor Lee. Nalaman ng ama na ang direktor ang ACF ni Mayor Lee, nagkasabwatan sila para sa ginto. Sinabi ng ama kay Mayor Lee na ang secret gold vault ni Bungman ay walang laman, isang delusyon lang. Nangako ang ama na ilalantad ang plano nila, sumugod para kontrolin si Mayor Lee, at mabilis na tumakas. Inilabas ng direktor ang baril, pero nang magdalawang isip, kinuha ni Mayor Lee ang baril at binaril ang ama ni Hirong. Tumakbo ang ama sa secret room, pero dahil sa malubhang sugat, hindi siya nakaligtas. Ngayon, wala nang proteksyon mula kay Mayor Lee, galit na binalaan ng direktor na magsisilbi siyang testigo para sabihin kay Hirong ang totoo. Naisip ni Mayor Lee na patayin ang direktor. Pagkaalis ng direktor, tumawag siya, sinabing may paraan na para pilitin si Hirong na magsalita. Hindi alam ni Hirong na plano siyang harapin ni Mayor Lee. Pagkatapos marinig ang usapan ng direktor at Mayor Lee, tinawagan niya ang direktor, sinabing alam niya ang pagtatakwil kay direktor. Naunawaan agad ng direktor na nakinig si Hirong sa kanyang telepono, kaya hinintay ang pagkikita. Pagdating ni Hirong sa meeting place, patay na ang direktor sa loob ng kotse. Bago pa makareact, hinintay siya ng isang tao mula sa likod. Pagkagising, nasa loob siya ng kotse ng direktor, duguan, may hawak na kutsilyo. Maya-maya, binasag ng pulis ang bintana, binuksan ang pinto, at inaresto siya sa salang pagpatay. Natanggap ng team leader at ng tatlo ang balita, mabilis na pumunta sa bahay ni Hirong para alamin ang dahilan ng pagkikita niya sa direktor. Sa computer, natuklasan nila ang recording ng usapan ni na direktor at Mayor Lee tungkol sa pagpatay sa ama ni Hirong. Napag-isipan nila na narinig ni Hirong ang usapan kaya hinintay ang direktor, pero nahulog siya sa bitag. Pagkakopya ng recording, kinuha ng pulis ang mga gamit, hinintay ang HP mula sa kasamahang babae. Ang pulis na kasabwat ni Mayor Lee ang kumuha ng HP at ibinigay kay Mayor Lee na winasak ito at inantimpalaan ang prinsipal at pulis sa tagumpay. Pumunta si Mayor Lee sa presinto, hinintay kay Hirong kung nasaan ang ginto. Napagtanto ni Hirong na nabubuhay si Mayor Lee sa delusyon, naging halimaw dahil sa hindi umiiral na ginto. Binigyan siya ni Mayor Lee ng isang araw para mag-isip, kung hindi magsasalita, ang mga malalapit sa kanya ang magdurusa. Naramdaman ni Hirong na hindi na siya makakapaghintay habang papunta sa kulungan. Sinugod ni Hirong ang pulis sa sasakyan, hinintay ang baril mula sa pulis sa likod, pinilit ang driver na itigil ang sasakyan. Nawala ng focus ang driver kaya gumulong ang sasakyan sa gilid ng bundok.
Duguan at sugatan si Hirong, kinuha ang susi mula sa walang malay na pulis, pilit na naglakad patungo sa payphone para tawagan si Sua para humingi ng tulong, pero hindi pa nasasabi ang lokasyon, nahimatay siya. Gamit ang lokasyon ng payphone, natagpuan ni Sua si Hirong at dinala sa malapit na motel. Pagising ni Sua, nakitang maayos na ang kondisyon ni Hirong. Ibininalita niya na hinintay siya ng pulis, kaya lalong mahirap kumilos. Nag-alala si Hirong na saktan ni Mayor Lee si Sua, kaya inutusan siyang manatili sa bahay. Nag-alala naman si Sua na kapag nadala sa dulo si Mayor Lee, mapapahamak ang mga estudyante, at bilang guro, kailangang protektahan niya ang mga ito. Para malutas ang sitwasyon, tinawagan ni Hirong ang tatlong kasamahan. Dumating ang tatlo, handang-handa, dala ang mga sombrero at damit para sa diskis. Nag-usap sila ng solusyon, para mapanagot si Mayor Lee, kailangang mabawi ang HB na may recording na ninakaw. Ipinagmalaki ng kasamahang babae na hindi talaga nawala ang nang pasukin ng pulis ang bahay ni Hirong. Nagkunwaring nagpanik siya habang hawak ang isang walang lamang habang ang tunay na bisku ay nakatago sa ilalim ng sofa. Dahil hinintay si Hirong at sinusubaybayan ang tatlo, nagboluntaryo si Sua na pumuslit sa bahay ni Hirong para kunin ang Tumanggi si Hirong na madamay si Sua. Bago pa makapagdesisyon, napansin nilang natunton na ng pulis ang baba ng gusali. Nang makarating ang pulis sa pinto, hinintay ng tatlo ang pinto para bigyan ng oras si Hirong na tumakas. Basag ni Hirong ang bintana, niyakap si Sua, at tumalon, sakto sa kutson sa ibaba. Naghiwalay sina Hirong at Sua, si Hirong ang humintay sa pulis, habang bumalik si Sua sa paaralan. Habang tumatakbo si Hirong sa kalye, hindi sinasadyang nasagasaan ng paparating na sasakyan. Nahilo siya pero pilit na tumakbo, ngunit may dumarating na truck. Sumampa siya sa gilid ng truck na nagtakip sa paningin ng pulis at nakaligtas siya. Una siyang pumunta sa baba ng bahay, tinawagan si Sua, sinabing ligtas siya at hinintay ang isang lalaki na kumuha ng AXP para sa kanya isang tauhan ng direktor. Nauna rito, sinabi ni Hirong sa tauhan ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at ng direktor, sinabing lahat ng ginawa niya ay para maparusahan ang kriminal. Naniwala ang tauhan at handang tumulong. Pagkakuha ng AFSD, dinala ni Hirong ito sa presinto, hinintay ang arrest warrant para kina Mayor Lee at ang principal. Sinubukang i-delay ng pulis na kasabwat ni Mayor Lee, pero binalaan siya ni Hirong na alam niya ang pakikipagsabwatan nito kay Mayor Lee. Mabilis na nakuha ni Hirong ang warrant, dinala ang tatlo para pumunta sa paaralan. Hindi niya alam na nasa panganib sina Sua at ang mga estudyante. Kamakailan, lumala ang reputasyon at pananalapi ng paaralan, kaya hinintay ng mga direktor ng korporasyon na magbitiw ang principal. Ayaw sumuko ng principal, at ayon sa patakaran ng korporasyon, kailangang 3 sa 4 na estudyante at guro ang sumang-ayon para maalis siya. Pagkatapos, dinala ni Mayor Lee ang principal pabalik sa paaralan. Nakita nila si Sua na naglalagay ng malaking poster, hinintay na kanselahin ni Mayor Lee ang pagtaas ng tuition at iba pang hindi makatarungang patakaran. Pumayag si Mayor Lee na kanselahin ang mga patakaran, pero sa kondisyong magbibitiw agad si Sua. Para sa kapakanan ng mga estudyante, handa si Sua na umalis, umaasang tutuparin ni Mayor Lee ang pangako. Narinig ni Eugene na nagtatago ang usapan. Pumunta si Mayor Lee sa opisina, ipinaalam sa principal na kanselahin ang mga sinabing patakaran pero ipagpapatuloy pa rin ang mga ito. Binalaan ng principal na magdudulot ito ng mas malakas na protesta mula sa mga estudyante, pero itinuring ng Mayor Lee ang mga estudyante bilang mga langgam na walang kakayahang baguhin siya. Inutusan niya ang pagpupulong ng lahat ng guro at estudyante para mapanatili ang posisyon, nangakong walang magiging eskandalo ng pandaraya mula ngayon. Sinungaling na inihayag ni Mayor Lee ang pagkansela ng pagtaas ng tuition, nagbuni ang mga estudyante, pero tumayo si Eugene at ibinunyag ang kasinungalingan, tinanong kung bakit pinilit si Sua na magbitiw. Naintindihan ng mga estudyante na si Sua ay lumaban para sa kanila, kaya suportado nila si Eugene. Inutusan ni Mayor Lee ang mga guro na itala ang pangalan ni Eugene at iba pang nangunang nagre-rebelde, pero ang diktatorial na pamamalakad niya ay nagdagdag pa ng gatong sa galit. Itinaas ng lahat ng estudyante ang kamay, sumisigaw na panatilihin si Sua at magbitiw si Mayor Lee. Puno ng init ang puso ni Sua nang marinig ang suporta habang naghahanda siyang umalis. Nawala ang kontrol sa sitwasyon, tumawa ng baliw si Mayor Lee. Natanggap ng principal ang tawag na inilabas na ang arrest warrant para sa kanila ni Mayor Lee. Inutusan ni Mayor Lee ang principal na magmaneho agad, ayusin ang anak at humanap ng taguan. Pagkaalis ni Orna, tinawagan ni Mayor Lee si Hirong, sinabing ang kamatayan lang ang makatarungan sa mundo. Naramdaman ni Hirong na may masamang balak siya, kaya pinabilis ang sasakyan patungo sa paaralan. Biglang nawalan ng kuryente ang paaralan, nakita ni Sua at mga estudyante ang gasolinang bumubuhos mula sa itaas. Sa kaguluhan, lumitaw ang principal na may lighter, gustong sumama ang lahat sa kamatayan.
Pinrotektahan ni Sua ang mga estudyante, dumating si Hirong at hinintay si Mayor Lee na ibaba ang lighter. Sa halip, pinilit siya ni Mayor Lee na ibaba ang baril. Sa kaguluhan, nag-text si Ijin kay Urna na nag-utos sa prinsipal na bumalik agad sa paaralan. Itinuro ni Hirong ang baril sa prinsipal, hinikayat na huwag nang magmalaki at isipin ang mga tunay na mahalaga. Pagkasabi, tumakbo si Urna, nakikiusap kay Mayor Lee na itigil. Alam ni Mayor Lee na wala na siyang laban, kinuha ang baril para gumawa ng masama. Sa kritikal na sandali, sumugod si Sua, hinintay ang baril, at sa pakikibaka, nahulog ang lighter mula kay Mayor Lee. Sumigaw ang mga estudyante sa takot, pero mabilis na sumugod si Hirong at nasalo ang lighter, nalutas ang krisis. Nagdiwang ang lahat. Ngumiti sina Hirong at Sua sa isa't isa. Dumating ang team leader at tatlo, hinintay sina Mayor Lee at principal. Gustong aliwin ni Hirong ang mga kaibigan bago umalis, pero pagtalikod, nahilo siya at bumagsak. Pagising, nasa ospital siya, napalibutan ni Sua at iba pa. Tinanong niya ang resulta ng interogasyon, sinabi ng kasamahang babae na inako ng prinsipal ang lahat ng kasalanan, tumangging isangkot si Mayor Lee. Dumalaw si Hirong sa prinsipal, nalaman na lumaki ito sa ampunan bago inampon ng pamilya ni Mayor Lee. Naintindihan niya ang pagprotekta sa Mayor Lee, pero sinabing kailangang panagutin si Mayor Lee para sa katarungan. Sa korte, bilang testigo, inamin ng prinsipal ang pagpatay ni Mayor Lee sa ama ni Hirong, pati ang pagpatay niya sa gwardiya at direktor ayon sa utos ni Mayor Lee. Hinatulan si Mayor Lee ng habang buhay na pagkakakulong, sumisigaw sa galit dahil sa pagtataksil ng prinsipal, hanggang sa dumalaw si Urna, nagpahayag ng pagmamahal, at doon lang nagising si Mayor Lee sa pagsisisi. Nang maayos na ang lahat, bumalik si Hirong sa paaralan para magpaalam sa mga kaibigan. Gumamit ang lahat ng paper planes para ipahayag ang panghihinayang at magagandang pagbati. Lumingon si Hirong, natapos na ang undercover mission. Sa bahay, nag-impake siya, napansin ang bituin na iginuhit sa sahig. Bata pa, hinintay niyang hanapin ang North Star, at sinabi ng ama na itinago niya ito para sa kanya. Napansin ni Hirong na kakaiba ang tunog ng sahig na may bituin, binuksan ito, at nagulat sa mga gold bar sa loob. Tinawagan niya ang team leader, sinabing tapos na ang misyon. Pagkalipas ng 5 taon, naging permanenteng guro si Sua, isinulat ni Dongmin ang nobelang Undercover High School, hinintay ni Orna ang karera sa pagpipinta, pumasok si Ijin sa intelligence agency interview. Na-promote ang team leader bilang direktor, at nagkita-kita ang lahat sa restaurant ng pamilya ni Sua, kung saan masayang nagdiwang ang kasal ng mag-asawang kasamahan. Ibinahagi ang masayang balita ng pagbubuntis, tinitigan ni Hirong ang mga kasama. Lubos na nasiyahan, ang mga hinintay na magkakasundo ay sama-samang nagliliwanag sa bawat sandali. Dinala niya si Sua para mag-stargazing. Personal na isinuot ang singsing sa kanya, naghalikan sila ng buong pagmamahal sa ilalim ng bituing kalangitan. Ang kaligayahan ay nasa kanilang mga kamay.